Sa isang gabing maulan, ipinanganak ni Chief Kung Denfu ang kambal na lalaki at babae. Ngunit ito ay itinuturing na masamang pangitain sa dinastya. Sapagkat sa dinastyang ito, ang pagsilang ng lalaki kasama ang babae ay masamang kapalaran, lalo na kung ang lalaki ay isang prinsipe. Kaya, nagpa siya ang hari na patayin ang babae at lahat ng mga lingkod na may alam upang maiwasan ang masamang kahihinatnan. Hindi natiis ni Chief Kung Denfu na patayin ang sarili niyang anak na babae, kaya nakipagsabwatan siya sa doktor ng hari upang magpalsipika ng ulat na ang prinsesa ay namatay pagkapanganak pa lamang para malinlang ang hari. Pagkatapos, masakit sa kalooban niyang ipinadala sa labas ng palasyo ang bata kasama ang tanod upang palakihin. Pagkalipas ng mahigit 10 taon, ang prinsipe ay lumaking malakas, ang kanyang talino ay laging pinupuri na may taglay na katangian ng magiging emperador. Samantala, ang prinsesa na naging tampalasan sa labas ng palasyo ay napilitang pumasok sa palasyo bilang isang alipin. Si Dam-i ay naatasang magtuyo ng mga damit, ngunit hindi niya sinasadyang naipit ang isang damit sa sanga ng puno. Kahit anong pagod niya sa pag-akyat para kunin ang damit, nadulas pa rin siya at bumagsak sa lupa dahil sa isang bola na biglang lumipad. Iyon ang bola ng mga batang prinsipe na naglalaro malapit doon. Isang bata ang tumakbo upang kunin ang bola at nagulat nang makita na ang mukha ni Dam-i ay kamukhang-kamukha ng prinsipe na si Effie. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa pandinig ni Chief Kung Denfu. Agad niyang nahulaan na iyon ang kanyang anak na babae, ngunit nagkunwari pa ring walang alam. Agad siyang tumawag ng tanod upang kumpirmahin kung dinala ba nito si Dam-i sa templo noong taong iyon. Samantala, biglang ipinaaresto ng emperador si Effie, ang guro ni Effie, dahil sa krimen ng katiwalian na nagdulot ng gulo sa korte. Sa takot na masaktan ang prinsipe, pansamantalang isinara ng emperador ang tirahan ng prinsipe at hindi siya pinayagang malaman. Ngunit naghinala rin si Effie na may nangyari kaya gusto niyang umakyat sa pader upang tumakas at mag-imbestiga. Gayunpaman, binabantayan ang lahat ng lugar, kaya wala siyang magawa. Kaya humingi ng tulong si Effie sa alipin na kamukha niya upang magpanggap na siya para makalusot si Effie ng mas madali. Dito naman, si Dam-i ay sobrang kaba dahil sa takot na mahuli siya ng dalhi ng mga alipin ang pagkain sa silid, kaya hindi siya makahinga ng maluwag. Ngunit nang makita ang masasarap na pagkain, inanyayahan ni Dam-i ang malapit na lingkod ni Effie na kumain kasama niya. Nagtungo si Effie upang bisitahin si Effie, ang kanyang guro, at nagtanong tungkol sa sitwasyon at sabay na ipinaalam dito na may taong kamukha niya. Pagkatapos, dumating din ang Crown Prince upang bumisita. Si Dam-i ay maingat na sumagot sa bawat tanong. Ngunit sa sandaling iyon, bumalik na ang tunay na Crown Prince. Narinig niya na gustong magtanong ng Crown Prince tungkol sa kwento kay Dam-i. Ngunit hindi naman talaga nagbabasa ng mga kwento si Dam-i kaya gumanti siya ng tanong sa Crown Prince kung aling bahagi ng kwento ang pinaka nakapagpaantig sa kanya. Hindi naghinala ang Crown Prince at pinayuhan lang si Dam-i na dahan-dahang basahin at pagnilayan ang kahulugan nito. Tinitigan siya ni Dam-i at biglang pinuri siya na napakagaling na nagpatawa at nagpagulat sa Crown Prince. Nang umalis na ang Crown Prince, lumabas si Effie at pinuri si Dam-i sa matagumpay niyang pagganap. Si Chae-un, na anak ng opisyal ng tanggapan ng censorate, ay dinala ng kanyang ama sa palasyo para dumalo sa isang piging at nagkataon namang nakita niya si Dam-i na nahulog ang panyo habang naglalaba. Binalak niyang pulutin ito at isauli sa kanya, ngunit maya-maya ay hindi na niya ito nakita. Habang naglalakad sa daanan, nakita ni Chae-un si Dam-i na masigasig na nagbabasa ng aklat. Ang imahe niya ay tumatak sa kanyang mga mata at umabot pa sa puso ng binata. Ngunit nang makita niya si Chae-un, nagulat si Dam-i at gustong tumakas, ngunit nadapa siya at nahulog ang aklat sa tubig. Gusto niyang hubarin ang sapatos at lumusong sa tubig para pulutin ito, ngunit pinigilan siya ni Chae-un at sa wakas ay nadulas silang dalawa at nahulog. Nakita ni Dam-i na dahan-dahan itong lumulubog kaya dali-dali siyang lumangoy at hinila si Chae-un paakyat sa pampang. Nang makita niyang walang malay si Chae-un, binigyan niya ito ng resuscitation. Nagtaka siya kung bakit hindi ito marunong mag-martial arts dahil hindi man lang makapanatili ng balanse. Ang mga salitang ito ang nagtulak kay Chae-un na magpasya at hilingin sa kanyang ama na turuan siya ng martial arts. Nagkaroon ng malapit na pagkakaibigan sina Chae-un at Lihai. Binigyan ni Chae-un si Lihi ng kwento bilang paghingi ng tawad. Napansin ni Lihi ang sulat kamay sa kwento. Nahulaan na si Dam-i ay malapit sa isang lalaki at nangakong maglilihim. Tinanong ni Chief Kung Denfu si Dam-i kung bakit siya naging policeman. Ikinuwento ni Dam-i na kalahating taon na ang nakalipas na sunog ang templo, namatay ang head monk at dinala siya sa palasyo. Nasaktan si Chief Kung Denfu nang malaman ang kasawian ng kanyang anak. Napansin niya ang peklat sa likod ng liig ni Dam-i. Kinumpirma na siya ang anak na inabandona niya na nagpaiyak sa kanya. Sa Duanmu Festival, naglibot sina Dam-i at Chae-un ayon sa kanilang kasunduan. Nagtaka si Chae-un tungkol sa taong nagpahiram ng kwento kay Dam-i. Ngunit nag-iwas siya na nagpatibay sa determinasyon ni Chae-un na pumasa sa eksaminasyon para turuan si Lihai upang mas maging malapit sa kanya. Binigyan ni Chae-un si Dam-i ng sulat na may pangalang Johnson na ang ibig sabihin ay lotus flower. Inimbitahan siya ni Dam-i na magkita sa tulay sa Seniors Day para bigyan siya ng regalo bilang kapalit. Gayunpaman, natuklasan ng ama ni Chae-un ang pagkatao ni Dam-i dahil sa pagdala nito sa kanya palabas ng palasyo noon. Gustong protektahan ni Chief Kung Denfu si Dam-i, inayos niya na umalis ito sa palasyo. Ngunit nalaman ito ng kanyang ama at nagpasya siyang patayin si Dam-i kahit pa nagmakaawa siya. Sa pagkakataong ito, si Dam-i ang naatasan na lumabas ng palasyo para asikasuhin ang piging para sa Seniors Day. Kaya
kaya hindi siya mahanap ng tanod. Hindi niya alam na ilang oras na ang nakalipas. Inalok ni Lihei si Dam-i na magpalit ng pagkatao muli upang makita ang kanyang guro sa huling pagkakataon. Nang makita niya si Lihei, agad niyang hinila si Lihei palabas ng plaza, ngunit natuklasan na siya pala ang Crown Prince. Ngunit sa sandaling iyon, mali ang pagtira ng palaso ni Trong Baekje sa ibang tao. Ngunit nagpa siya pa rin siyang habulin at patayin si Lihei. Matapos paalisin si Lihei sa karwahe para tumakas, naiwan mag-isa ang tanod para pigilan siya, ngunit hindi siya kasing galing ni Trong Baekje. Hindi nagtagal at naabutan ni Trong Baekje si Lihei at binaril siya ni Enfu. Dito naman, natatakot si Dam-i na matatagalan si Chae-un sa paghihintay kaya gusto niyang tumakas palabas at nagkataong nakita niya ang Chief Eunuch. Hindi siya nahabol ng tanod at dinala lamang niya ang bangkay pabalik kay Chief Kung Denf. Ngunit napansin ni Chief Kung Denf na si Lihei iyon dahil walang peklat sa likod ng liit nito. Pagkatapos, pinuntahan niya si Dam-i at inutusan siya na maging Crown Prince mula noon at huwag na huwag ipaalam kaninuman ang tungkol dito. Dahil hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyayari, gusto ni Dam-i na bumalik sa kanyang posisyon, ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang malamig na bangkay ni Lihei na nakahiga doon. Kasabay nito, nalaman niyang si Chief Kung Denfu ang kanyang tunay na ina at ang Chief Eunuch ang nag-utos na paslangin si Lihei. Dito naman, magdamag na naghintay si Chae-un, ngunit hindi pa rin dumating si Dam-i kaya nagsulat na lamang siya ng liham at ipinakiusap sa kasama sa kwarto ni Dam-i na ibigay ito sa kanya. Ngunit sinabi ni Egon na wala na si Dam-i rito simula nang matapos ang piging para sa Seniors Day. Gustong ipahanap ni Chae-un ang kinaroroonan ni Dam-i sa kanyang ama kapag pumasok ito sa palasyo, ngunit nagalit ang ama at sinabi sa kanya na huwag nang babanggitin ang palace maid na iyon sa harap niya. Ngayon, kailangang magpanggap ni Dam-i bilang Crown Prince, ngunit buong araw siyang nalulungkot at ayaw kumain o uminom. Si Chief Kung Denfu ay napilitang maging matigas para pwersahin siya dahil kung susuko siya ngayon, silang dalawa at ang lahat ng may alam ay mamamatay. Nang marinig ito, si Dam-i ay masunuring kumain at sinimulan ang kanyang buhay bilang isang Crown Prince. Tuwing umaga, kailangan siyang pumunta sa Great Hall at magbigay galang sa King at Queen. Sumunod ay sa Crown Prince na Palace para magbigay galang sa Crown Prince at Chief Kung Denf. Gayunpaman, ang mga panggigipit mula sa mga taong ito ay nagdulot ng labis na stress kay Dam-i. Hindi sinasadya siyang natumba at nahulog ang kanyang sombrero sa harap ng King. Dahil inaantok si Dam-i, nahulog niya ang mangkok ng gamot at nasugatan ang kamay ng palace maid habang pinupulot ang mga sirang piraso. Gusto sanang humingi ng tawad ni Dam-i ngunit tinuruan siya ni Chief Kung Denf na huwag yumuko at kailangan niyang takutin ang iba upang protektahan ang kanyang sarili. Hindi maintindihan ni Dam-i at naisip niyang kailangang humingi ng tawad kapag nagkamali kahit na siya pa ang Crown Prince. Sa pagsasanay ng pagpana, gustong turuan ni Li Huin si Dam-i ngunit nag-ingat siya dahil hindi niya ito kilala. Sa kanyang kaarawan, pinaalalahanan ni Gifi si Dam-i tungkol sa royal bloodline tulad ni Nagusan Kun at Chiun Kun na mga anak ng yumaong Crown Prince Huin. Nang dumating ang Chief Eunuch para magbigay galang, natakot si Dam-i na pagtantong siya ang pumatay sa tunay na Lihei. Mismong si Trong Chae-un ay dumating din para magbigay galang, ngunit hindi niya alam na ang taong nasa harap niya ay si Dam-i, ang babaeng gusto niya. Ipinabatid din niya na mag-aaral siya sa ibang bansa sa lalong madaling panahon upang makapaglingkod bilang guro at taga-suporta ng Crown Prince. Hindi napigilan ni Dam-i ang sarili at nagkunwari siyang may ipinadala siyang regalo kay Trong Chae-un na 2 dice. Nang lumabas si Chae-un, nakita niya ang kanyang ama at ang Chief Eunuch na magkalapit. Nag-aalala si Egon kung nasaan si Dam-i kaya tinanong niya si Trong Baekje dahil tinanong nito si Dam-i noong nakaraang araw. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kanyang tanong ay ang mismong patalim na papatay sa kanya upang mapatahimik siya. Hindi nakayanan ni Chae-un na manood lang kaya sumugod siya upang pigilan ang kanyang ama. Gayunpaman, determinado si Trong Baekje na hindi magpatawad, hinabol niya at pinatay si Egon. Samantala, palihim na sumunod si Dam-i at hindi sinasadyang nasaksihan ang lahat. Natakot siya at nagtago sa isang sulok kaya nagmamadaling nagpadala si Chief Kung Denf ng tao para hanapin siya bago pa may makakita. Sa wakas, bumalik din siya at umiyak, iniisip na siya ang dahilan kung bakit sunod-sunod na pinatay sina Difi at Egon. Pagkaraan ng ilang panahon, nagkasakit ng malubha si Chief Kung Denf at namatay. Bago siya pumanaw, nakiusap siya sa Crown Prince na protektahan ang Crown Prince sa lahat ng paraan. Sumunod, ang Crown Prince ay umakyat sa trono at naging emperador at si Dam-i ay opisyal na naging Crown Prince. Biglang lumipas ang 10 taon, bihasang-bihasa na si Dam-i sa pagganap bilang Crown Prince. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa ibang bansa na may pagnanais na maglingkod sa mga tao, bumalik si Trong Chae-un at nagbukas ng isang klinika upang gamutin ang mga mamamayan. Gayunpaman, ginamot niya ang anak na babae ng isang marangal na pamilya, ngunit nagdulot ito ng maraming pimples sa mukha ng dalaga. Nagmamadaling tumakbo ang dalaga at naisirain ang kanyang
kanyang klinika kung hindi niya ito magagamot sa araw na iyon. Matapang siyang nanguna sa kanyang mga tauhan sa isang hunting kompetisyon at nanalo, ngunit marami ang naiinggit at sinasabing nagawa lang niya iyon dahil nakakabit siya sa palda ng Sanghon Chief Eunuch. Walang maraming salita, binaril ni Dam-i ang hita ng opisyal. Ngunit ang layunin ay ang ahas na malapit doon. Mahigpit na nagbabala si Dam-i na kung magsismisan pa sila sa likod ng ibang tao, hindi na niya ito palalampasin. Hindi pa rin natakot ang opisyal at palihim na hinabol si Dam-i. Habang hindi siya nakatingin, gusto siyang panaan, ngunit sumabit ang pana at dumampi sa kanyang buhok. Ang mahabang buhok ni Dam-i ay nagpakita ng mas pambabaing mukha na nagduda sa opisyal tungkol sa kanyang tunay na kasarian. Dali-daling tumakas si Dam-i sa tabi ng ilog at gustong ayusin ang kanyang kasuotan, ngunit napansin niyang may nagtatago malapit doon. Agad siyang naghagis ng kutsilyo sa taong iyon, ngunit mabilis itong nakailag, muntik na siyang mamatay. Ang dahilan kung bakit kailangang pumunta ni Trong Chai-un sa gubat at hindi sinasadyang napunta sa pangangaso ng pamilya ng hari ay dahil kailangan niyang maghanap ng halamang gamot para gamutin ang dalaga. Dahan-dahan siyang lumapit at gustong patayin si Chai-un, ngunit madali siyang nalock ni Chai-un sa kanyang yakap. Inakala ni Chai-un na siya ay isang palacemaid na naglilingkod sa lugar ng pangangaso, kaya hindi siya naghinala. Sa sandaling iyon, narinig ang malakas na tunog ng mga kabayo mula sa malayo. Sa kritikal na sandali, hinila ni Dam-i si Chai-un at nagtago. Nagbabala siya na kung mahuli sila, pareho silang mapupunta sa panganib. Sa kanilang pagtakas, napalibutan sila ng mga sundalo at naipit sa isang bangin. Sa huli, walang matakasan, si Dam-i ay walang pag-aalinlangan na tumalon sa bangin. Sa ilalim ng malalim na dagat, sumenya si Dam-i kay Chai-un na lumangoy sa ibang lugar upang maiwasan ang mga pumatay, ngunit nagpumigla si Chai-un dahil nahihirapan siyang huminga. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Dam-i kaya pilit siyang lumangoy sa pampang, ngunit nang lumingon siya, walang anumang galaw si Chai-un. Labis na nag-alala si Dam-i, mabilis siyang bumalik upang iligtas si Chai-un. Nang magmulat siya ng mata, ang imahe ni Dam-i na lumalangoy patungo sa kanya ay nagbalik sa kanyang isipan ng nakakatakot na alaala noong bata pa siya at nahulog sa tubig. Ang balita ng pagkawala ni Dam-i ay mabilis na kumalat sa mga malalapit sa kanya, na labis na nag-alala sa kanila. Dumating si Li Huin at nasaksihan ang pagkabalisa ni Gifid. Nakaramdam din siya na nasa panganib si Dam-i. Pagkatapos iligtas si Chai-un, iniwan siya ni Dam-i upang maiwasan ang gulo at bumalik sa lugar ng pangangaso. Habang nakaligtas lang siya sa bingit ng kamatayan, masaya naman ang kanyang ama, kasama ang Queen, na nagpaalala kay Dam-i sa kanyang pagkabata na salat sa pagmamahal. Nalunod siya sa kalungkutan, hindi niya alam na may panang nakatutok sa kanya. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Li Huin at ng tanod sa tamang oras. Dinala ni Gifid ang bagong jacket ni Dam-i upang maiwasan ang sipon at itago ang anumang hindi pangkaraniwan kay Li Huin. Ang balita ng tangkang pagpatay sa Crown Prince ay nakarating sa kaalaman ng King. Nag-aalala ang Queen at gustong umalis ngunit pinigilan siya ng Chief Eunuch na nagsasabing may molot dahil mahigpit na binabantayan ang lugar ng pangangaso. Ipinahiwatig niya na makikinabang ang Queen kung may masamang mangyayari sa Crown Prince. Nakita ng bodyguard ang bangkay ng hindi kilalang mamamatay tao, ngunit ang tunay na mamamatay tao ay sugatan at nakatakas. Naghinala ang Chief Eunuch na ang Queen ang utak ng lahat, ngunit paborito siya ng King at malakas ang kanyang impluensya, kaya mahirap siyang kalabanin. Sa gabi, nagising si Dam-i mula sa isang bangungot na matagal na niyang dinadala, na natuklasan ng Chief Eunuch na siya ay double lamang ng tunay na Crown Prince. Hindi siya makatulog kaya lumabas siya para mag-practice ng pagpana. Nang kumbinsihin siya ni Gifid na bumalik sa palasyo, hindi sinasadyang nakita ni Dam-i ang isang pamilyar na anino, si Chai-un iyon. Sinundan niya si Chai-un sa buong daan at gusto siyang patayin ng pana dahil ito ang paraan ng kaligtasan na itinuro sa kanya ni Chief Kung Denf noong nabubuhay pa. Ngunit sa sandaling ito, nakita ni Dam-i si Chai-un na lumapit sa bakod, nagbukas ng pinto at pumasok sa loob. Natigilan si Dam-i sandali dahil siya lang at ang kanyang kaibigan noong bata pa ang nakakaalam ng lihim na ito. Habang naguguluhan, hindi sinasadyang kumawala ang pana sa kanyang kamay at sumagi sa pisngi ni Chai-un. Nang makita ito, natakot ang mga tanod at si Chai-un at hindi na nagtangkang alamin kung sino ang sumalakay at nagmadaling umalis sa palasyo. Pagbalik sa klinika, nakita ni Chai-un na naghihintay ang kanyang ama, ngunit ayaw niya itong harapin. Galit na sinabi ni FGA na ang orihinal na dahilan ng pagpapadala kay Chai-un sa ibang bansa upang mag-aral ay upang matuto siyang mamuno sa bansa, upang matulungan niya ang king sa hinaharap. Ngunit hindi inaasahan ni FGA na mga bagay na walang kabuluhan tulad ng panggagamot ang inaral ni Chai-un. Nang marinig iyon, sumagot si Chai-un na ang panggagamot ay hindi hamak kundi isang mahalagang kasanayan. Panggagamot lamang ang makapagliligtas sa mga inosenteng kaluluwa na namatay sa ilalim ng espada ni FC. Mula nang pumasok si Chai-un sa palasyo upang hanapin ang Crown Prince at hindi sinasadyang nasaksihan ang pagpatay ng kanyang ama sa palacemaid, siya ay laging binabagabag ng mga
alaala ng nakaraan. Dahil din dito, binago ni Chae-un ang kanyang idealismo. Mula sa pagiging isang taong gustong tumulong sa Crown Prince ay naging isang manggagamot. Gayunpaman, si Siwi ay hindi nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Para sa kanya, ang mga pagpatay na ito ay nag-ambag sa kasaganaan ng kanyang pamilya. Hindi na gustong pakinggan ni Chae-un ang mga aral na ito ni Siwi. Tahimik siyang pumasok sa silid at sinabi sa kanyang ama na huwag na siyang hanapin. Pumunta sina Dam-i at Yi-fid sa klinika para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng lalaki kagabi na sinasabing isang royal physician mula sa Samkai office. Hula ni Yi-fid na gusto ni Dam-i na kumpirmahin kung si Chae-un iyon, ngunit nagdeklara si Dam-i na aalisin niya si Chae-un dahil delikado ang pagiging anak ni FC. Sarado ang klinika, ngunit nagkamali si Chae-un sa pag-aakala na inanyayahan sila ni Yi-fid. Dinala sila sa gisaing house para makita si Chae-un. Nagpanggap si Dam-i bilang isang servant at hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap ni Yi-fid tungkol sa kanya na sinasabing nakita niya ang kanyang mahabang buhok at pambabaeng hitsura noong naghahuntahan. Nakamukha ng magagandang babae. Tinamak siya ni Yi-fid at sumang-ayon ang mga opisyal na nagpagalit kay Chae-un at nagdulot ng gulo. Nahalata ni Yi-fid ang anino ni Dam-i na nakikinig at binuksan niya ang pinto upang tingnan. Natakot si Dam-i at hinila siya ng isang tao sa sulok, si Chae-un iyon. Nagulat siya dahil ang mukha ni Dam-i ay kamukha ng babae sa gubat. Pinayuhan ni Chae-un si Dam-i na huwag lumabas dahil si Yi-fid ay isang baliw na sikat sa lugar na ito, kaya ang pagtakas ang pinakamahusay na diskarte. Gayunpaman, walang takot si Dam-i na lumabas. Ginamit niya ang boses ng Crown Prince upang sermonan siya at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos, itinuro niya ang korona sa kanyang ulo na nagpapahiwatig na alam niya ang tungkol sa pag-atake ni Yi-fid sa kanya. Diretsahan niyang sinabi na kung ayaw ni Yi-fid na ituring siyang utak ng pagpatay, huwag siyang maging mayabang. Ang kailangan lang ay sabihin niya ang bagay na ito sa king at siguradong papatayin si Yi-fid. Inutusan ni Dam-i si Chae-un na magkunwaring uminom sila ng alak at pagkatapos ay umalis sila sa gisaing house. Nang malaman ni Chae-un na si Dam-i ang Crown Prince, nataranta siya at hindi makapaniwala. Paglabas, tinanong ni Dam-i ang kanyang pangalan at tapat na sinabi ni Chae-un ang kanyang tunay na pangalan. Naantig si Dam-i nang matuklasan na si Chae-un iyon na matagal na niyang inasam at tinanong niya kung kailan ito umuwi mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Naantig si Chae-un na naaalala pa rin siya ni Dam-i. Gayunpaman, idineklara ni Dam-i na papatawarin niya si Chae-un ngayon, ngunit kung magkita silang muli, hindi na niya ito palalampasin. Pagkatapos gamitin ang gamot ni Chae-un, nawala ang mga pimples sa mukha ni Nagpasalamat siya at humingi ng tawad sa pagbabanta kay Chae-un at nangako siyang hihingi ng tawad kay Chae matapos siyang payuhan ni Chae-un na huwag abusuhin ang kanyang pagkatao. Napagtanto ni ang kanyang pagkakamali, natamaan siya ng pag-ibig kay Chae-un, hinabol siya at ipinakilala ang kanyang sarili at sinabihan siyang tandaan ito. Nang bumalik si Chae-un sa klinika, dinala siya ng mga sundalo. Narinig ng Chief Eunuch ang tungkol sa husay ni Chae-un sa panggagamot at kung paano niya iniligtas ang isang opisyal sa Ming Dynasty. Gusto niyang suportahan niya ang Crown Prince at inutusan ang mga sundalo na dalhin siya sa palasyo. Akala ni Dam-i ay magpapakilala siya sa bagong guro, hindi niya inasahan na si Chae-un pala iyon. Nang bumalik si Chae-un sa klinika, nakita niyang wasak ang lahat ng dako at maging sina Chae-un at Chae ay dinakip. Ang nasa likod ng lahat ay ang kanyang sariling ama. Ginamit niya ang dalawa bilang hostage upang pilitin si Chae-un na sumunod sa kanya at bumalik bilang isang opisyal. Dahil dito, nagkita muli sina Chae-un at Dam-i at naging guro niya. Kahit hindi sang-ayon si Dam-i, paano niya matatanggihan ang utos ng hari. Gayunpaman, tumakbo si Dam-i sa kanyang ama at sinumbong na si Chae-un ay isang sinungaling na doktor. Ipinagawa siyang isang opisyal ng Royal Library. Ang king ay syempre hindi lubos na maniniwala, kaya humiling si Dam-i na tanungin ang mga palacemaid ng embroidery room. Gayunpaman, sinabi ng lahat na wala silang kilalang royal physician mula sa Samkai office, kaya wala nang magawa si Dam-i. Si Dam-i ay nagawa na lang na sabihan ang kanyang ama na tanungin si Chae-un ng direkta dahil sigurado siyang sasabihin nito na nakita siya sa Hongwol Pavilion. Ngunit ang pinag-alala ng king ay ang pagpunta niya sa gisaing house na nagpahirap sa kanya at sinabing siya ay masyadong mababaw at nakakadismaya. Sa gabi, inanyayahan pa ni Dam-i si Chae-un na uminom ng alak kasama niya, ngunit nabalaan na si Chae-un mula sa kanyang ama na hindi siya dapat malasing sa harap ni Dam-i. Kaya kailangan siyang uminom ng anti-hangover pill bago uminom, ngunit hindi tinantanan ni Dam-i ang paglasing sa kanya. Gayunpaman, nakainom na sila ng 10 bote ng alak, ngunit hindi pa rin nalalasing si Chae-un. Hindi pa rin binitawan ni Dam-i at inutusan si Chae-un na manghuli ng isda para sa kanya, na nagpainis sa kanya at gustong magbitiw sa trabaho. Gayunpaman, naalaala niya ang sinabi ng kanyang ama na pagkatapos ng kalahating buwan, darating ang mga sugo ng Ming Dynasty. Sa sandaling iyon, titiyakin niyang palayain sina Chae-un at Chae. Dahil dito, napilitan si Chae-un na magtiis at natapos niya ang lahat ng records kaya napahiya si Dam-i. Akala ni Dam-i ay matigas si Chae-un, ngunit sa likod niya, tumakbo siya kay Li Huan upang magreklamo tungkol sa Crown Prince.
Kaya, kinabukasan, tinanong ni A.C. Huen si Dam-i kung ano ang kanyang opinyon tungkol sa bagong guro. Pinuri pa niya si Chai-un na mahusay sa literature at martial arts at may mga kakilala na mahuhusay. Ngunit prangkang sinabi ni Dam-i na si Chai-un ay magaling lang magsalita kaya ang kanyang mga kakilala ay walang pinag-iba sa kanya. Nag-absent si Dam-i, hindi nakinig sa turo at sinabing mapagpabayaan si Chai-un. Nagpa siya siyang iwasan ito upang umalis na lang siya at gumamit ng masasakit na salita para insultuhin siya. Nagmungkahi si Chai-un ng isang pustahan kung matagumpay na makukumpleto ni Dam-i ang lecture. Magbibitiw siya. Hiniling ni Dam-i na ang kanyang buhay ang ipusta. Hinamon siya ni Chai-un at tumayo sa harap ng target. Binaril ni Dam-i ang pana na dumaan sa tabi ni Chai-un. Tinanggap ang pustahan dahil sa tapang nito. Nagulat si A.C. Huen kung bakit ipinusta ni Chai-un ang kanyang buhay kahit hindi sila malapit. Ngunit para sa kanya, mas mahalaga si Dam-i kaysa sa kanyang buhay. Ipinaliwanag ni A.C. Huen na gusto ni Dam-i na paalisin si Chai-un dahil sa hidwaan sa pagitan ng king at ng kanyang maternal grandfather, si Song Dif-ikon. Tinanong ni Dam-i ang kanyang maternal grandfather kung bakit niya pinilit si Chai-un na maging kanyang guro dahil ba sa anak siya ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan kaya gusto siyang gamitin ni Song Dif. Hindi nagkaila si Song Dif at prangkang inamit na kung hindi siya ang gagamit, may iba pa ring gagawa. Sa huli, iisa lang ang panig nila ni Dam-i kaya pinayuhan niya itong huwag nang magkunwaring malinis pa. Upang maghanda para sa nalalapit na lecture, binigyan ni Chai-un si Dam-i ng isang bag ng buto at pinilit niya itong itanim upang malaman kung anong buto ito at maunawaan ang kahulugan nito. Sa ganoong paraan, masasagot niya ang tanong sa lecture. Kahit alam ni Dam-i na mga buto ng lotus iyon, hindi siya naniwala na magbibigay si Chai-un ng ganoong kadaling tanong. Tiyak na may nakatagong kahulugan sa likod nito. Biglang may lumitaw na matangkad at gwapong lalaki sa palasyo ni Dam-i na ikinabighani ng mga palesmay. Pinakilala niya ang sarili bilang si Kim Gaon at simula ngayon, siya ang mamamahala sa pagiging bodyguard ni Dam-i. Si wife of the king ang nag-ayos nito para sa kanya. Hindi sang-ayon ang king sa ideyang ito, ngunit pinuna siya ni wife of the king na wala siyang pakialam sa kanyang anak na magiging king ng bansa sa hinaharap. Si Kim Gaon bilang bodyguard ay inakala niyang kailangan siyang maging katulong dahil kailangan niyang sumunod sa regulasyon na tumayo ng 5 hakbang ang layo kay Dam-i sa likuran. Patuloy na nagbubulungan ang mga palesmaid tungkol sa pangangatawan niya kaya sumakit ang ulo ni Dam-i. Habang naghahalungkat, hindi sinasadyang natagpuan ni Dam-i ang liham na may pangalang Johnson na ibinigay sa kanya noon ni Chi-un. At tila nahulaan na niya ang palaisipan ni Chai-un tungkol sa lotus flower. Sa lecture, sinagot ni Dam-i ang palaisipan ni Chai-un tungkol sa lotus flower. Na sumisimbolo ito sa malinis na puso, nabubuhay malapit sa putik, ngunit hindi nadudumihan at laging nagmamahal sa mga tao. Binigyang diin din niya na ang lotus ay isang mahalagang pagkain at halamang gamot, simbolo ng buhay at kamatayan at ng pagdurusa ng mga tao. Dahil naniniwala siyang dapat mahalin ng monarka ang kanyang sarili upang tunay na mahalin ang kanyang mga nasasakupan, at ang mga buto ng lotus na regalo niya ay nagpapaalala sa kanya na panatilihin ang kanyang kadalisayan sa palasyo. Ang king ay nasiyahan sa sagot ni Chi-un. Pinuri niya ito bilang isang talentadong tao sa harap ng publiko upang bigyan ng babala si Song Dif-ikon. Sa gabi ng piging, nalungkot si Dam-i at umalis ng mag-isa sa tabi ng ilog upang magmuni-muni, at nang hindi siya makita ni Chi-un, sinundan niya ito upang hanapin. Alam ni Dam-i na narinig ni Chai-un ang lahat ng sinabi ng kanyang maternal grandfather sa kanya. Labis siyang humanga dahil walang sinuman sa palasyo ang nangangahas magsalita ng katulad ng sinabi niya. Pinayuhan ni Dam-i si Chai-un na huwag na itong gawing pangmuli dahil ang palasyo ay isang napakakakilakilabot na lugar. Mula pagkabata, naranasan na ni Ji-un ang pinakamaruruming at pinakamahahalay na pamamaraan kahit pamula sa sarili niyang ama. Ngunit hindi pa rin natatakot si Ji-un. Ang pinakamalaking takot niya ay baka isang araw siya man ay malulubog sa kumunoy na ito. Ayon sa orihinal na kasunduan, natalo si Dam-i kaya kailangan niya pa ring masigasig na makinig sa mga aral ni Ji-un. Nag-aalangan si Dam-i na kunin ang singsing sa tindahan ng alahas dahil natatakot siyang paghinalaan. Maraming babae ang pumasok sa tindahan at sinamantala ni Lee Hyun ang pagkakataon na dalhin si Dam-i para mag-isa silang mamasyal. Ibinigay niya kay Dam-i ang singsing at sinabihan siyang gamitin ito bilang regalo kapag nakita niya na ang kanyang napupusuan. Hindi sinasadyang may babaeng nagtalsik ng tubig sa kanilang kinaroroonan at niyakap ni Lee Hyun si Dam-i upang protektahan siya. Na ikinagulat ng dalawa ngunit mabilis na bumalik sa normal ang lahat. Nakita ni Ji-un si Dam-i na mag-isang inaayos ang kanyang sombrero sa gilid ng kalsada kaya ibinigay niya ang kanyang sombrero para hindi mapahiya sa maraming tao at pagkatapos ay maingat niyang itinali ang sombrero nito. Nang dumating ang gabi, bago bumalik sa palasyo, ibinalik ni Dam-i ang singsing kay Lee Hyun. Sinabi niya na gamitin ni Lee Hyun ang singsing na iyon bilang regalo sa taong gusto ni Lee Hyun. Tahimik na tinanggap ni Lee Hyun ang singsing, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang damdamin. Lumalabas na matagal nang alam ni Lee Hyun na si Dam-i ay isang babaeng nagpapanggap na lalaki. Noong bata pa si Lee Hyun, palihim siyang nagdala ng maliit na pusa sa palasyo ni Sejong. Para sana ibigay kay Lee Hui nang hindi sinasadyang marinig niya ang Daejeon na pinapagalitan si Sejong dahil sa sugat nito sa pagkahulog mula sa kabayo. Nang umalis ang Daejeon, marahang dumating ang Taejukong mama upang aliwin si Dam-i. Pinayuhan niya itong mag-ensayo pa ng husto upang makahabol sa bilis ng yumao na Sejong at sa mismong sandaling iyon, napagtanto niya na patay na talaga si Lee Hui. Nagtago si Lee Hyun
sa likod ng pinto at nakita niya mismo si Dam-i na may mahabang buhok at may telang nakatakip sa kanyang dibdib. Ang katotohanan ng iyon ay parang isang matinding pagkabigla kay Batang Lee Hyun, ngunit itinago niya ang sikreto sa kanyang sarili at ang pag-ibig niya para kay Dam-i ay nagmula doon. Ang singsing na ito ay isa lamang dahilan para ipahayag niya ang kanyang damdamin, ngunit tila hindi na dumating ang pagkakataong iyon. Nang abalang nagbabasa si Dam-i, walang malay si Ji-un na pinagmamasdan siya kasama ang bawat linya sa kanyang mukha. Mula sa mapupulang labi hanggang sa maputing balat, ang mga pino na tampok na iyon ay halos katulad ng sa babaeng tagapaglingkod na nakita niya noon sa kagubatan. Dahil dito, ikinuwento ni Ji-un kay Ji-un ang kakaibang pagkakapareho sa pagitan ng Seja at ng babaeng tagapaglingkod. Nang marinig ito, hindi naniwala si Ji-un, iniisip na nabaliw si Ji-un kaya nakapagsabi ng ganoong paninirang puri. Alam ni Ji-un na katawa-tawa ang kanyang iniisip, ngunit ang pagkakapareho ay napakaliwanag talaga. Naghanap si Shin So-yun ng manggagamot, ngunit natuklasan niyang wasak na ang lugar. Nagulat siyang marinig na sinira ito ng mga opisyal ng gobyerno at nadakip din si Ji-un. Kaya naman bumalik si So-yun para humingi ng tulong sa kanyang opisyal na ama para makita muli si Ji-un. Dahil araw-araw silang nakikita, naramdaman ni Ji-un na kakaiba ang damdamin niya sa tuwing nakakaharap niya si Dam-i. Upang pigilan ang kanyang emosyon, pilit niyang iniiwasan ang tingin ni Dam-i ngunit dahil sa tungkulin niya bilang guro. Minsan kailangan niyang lumapit para ituro ang mga pagkakamali nito. Sa pakiramdam na masyadong malapit si Ji-un, nataranta si Dam-i at itinulak siya palayo. Dahil hindi gusto ni Dam-i na hinahawakan siya ng ibang tao, hindi niya maiwasang magalit at sinaway si Ji-un na naglaro lang ng sport kaya pinapawisan ang buong katawan. Seryosong sinabi ni Ji-un na ang palasyo ang tahanan ni Dam-i at kailangan nilang maging magkakasundo upang pamunuan ang bansa. Napagtanto ni Dam-i na sinasabi niyang kulang siya sa kaalaman tungkol sa palasyo, kaya nagpasya siyang maglakad sa lahat ng dako kasama si Ji-un. Sa Sijanggwon silid-aralan, sinenyasa ni Ji-un nang makita niyang may natutulog, naglalaro ng go at walang respeto. Ang silid ng medisina na iiwan ay magulo din, kulang sa tuntunin kaya nagmadali ang mga tagapaglingkod upang ayusin ito nang dumating si Dam-i. Napansin ng naigumbidyang hepe ng naigumbi ang isang anino na sumusubaybay. Hinabol niya ngunit nawala ng baka sa isang sulok. Matapos lumabas si Dam-i at ang kanyang grupo, nagpaalam ang naigumbidyang upang bumalik sa hari. Napansin niya na may putik ang kanyang sapatos mula sa paghabol at ipinapalagay na ganoon din ang sapatos ng misteryosong tao. Nang suriin niya ang mga paa ng Seja at ng grupo, nakita niyang halos puno ng putik ang kanilang mga sapatos. Bukod pa rito, malapit na siyang humiwalay sa grupo na nagdahilan na pupunta sa banyo at may kakaibang tingin ng tiningnan ang naigumbidyang. Sa suragan kusina ng hari, sinaway ni Dam-i ang mga gungyew babaeng tagapaglingkod dahil marumi ang kanilang mga kamay, ngunit itinuro ni Ji-un na sariwa at malinis pa rin ang mga gulay. At pagkatapos ay dinala niya ito sa pinakamataas na lugar sa palasyo, kung saan makikita ang buong tanawin. Sa pamamagitan ng talinghaga tungkol sa mga krisantemo, ipinaliwanag niya na nadumihan ng lupa ang kuko ng tagapaglingkod na nangangahulugang walang kasalanan ang gungyew. Pinayuhan ni Ji-un si Dam-i na hindi perpekto ang lahat at sa halip na magparusa batay sa panlabas na anyo, dapat siyang maniwala sa kanilang katapatan sa Seja at sa palasyo. Gayunpaman, inisip ni Dam-i na masyadong inosente si Ji-un dahil sa palasyo, ang puso ng tao ang pinakamahirap paniwalaan. Nang marinig iyon, hindi na nakipagtalo si Ji-un, ngunit umaasa pa rin siyang maniniwala si Dam-i dito kahit isang beses man lang, huwag niyang subukang ilayo ang sarili sa mga tao sa palasyo dahil magdudulot lamang ito sa kanya ng higit na kalungkutan. Pagsapit ng gabi, iniisip ni Dam-i ang mga sinabi ni Ji-un at biglang may ingay sa labas ng pinto. Lumabas na ito ay isang gungyew na nahimatay dahil sa pagtatrabaho araw at gabi. Sa simula ay gusto ni Dam-i na baliwalain ito gaya ng dati, ngunit dahil naapektuhan siya ng mga sinabi ni Ji-un, kaya nag-alinlangan siya ng kaunti. Pagkatapos ay sinabihan niya si Gaon na dalhin ang gungyew sa kanyang silid at tawagin ang iiwan manggagamot ng hari para suriin ito. Ngayong gabi, pinayagan ang lahat ng gungyew na umalis at pinayagan lamang ang sanggong hepe ng mga gungyew at ang malapit na nagbabantay na manatili. Kinabukasan, hindi sinasadyang natuklasan ng isang sain, babaeng tagapaglingkod na nagpakamatay ang kanyang amo. Nang kunin ni Sukcho ang bangkay, tila may iba pang pinagkakaabalahan sa kanyang isip. Hinanap niya ang naigumbidyang at sinabing ito na ang pangalawang kaso ngayong buwan. Ang mga namatay ay may kaugnayan sa kaso 10 taon na ang nakalipas nang mamatay si Jeong. Ngunit tila walang alam ang naigumbidyang tungkol sa bagay na ito. Matapos hindi makakuha ng kapakipakinabang na impormasyon si Sukcho, agad siyang umalis ngunit nakahabol pa rin ang naigumbidyang ng isang pangungusap. Kung si Ji-un ay katulad ng kanyang ama, marahil ay naging isang mahusay na guro siya na sumusuporta sa Seja. Dahil sa insidente noong nakaraan kung saan sinaway si Jang Eun-gon dahil sa pagpunta sa isang gisaing na bahay, nagpadala siya ng mga tao upang alamin ang relasyon sa pagitan ni Seja at ni Ji-un. Sa huli, nalaman niyang hindi malapit ang Seja sa mga babae, ngunit malapit naman kay Ji-un. Pagkatapos ay inakala niya na ang Seja ay may gusto sa kalalakihan. Upang mapatunayan ito, lihim na nagtago si Jang-un sa isang babaeng nagbebenta ng aliw sa paliguan ni Dam-i at nagsindi ng kaunti
kaunting nakakakiliting insenso. Gusto niyang malaman kung lalapit ba si Dam-i sa babae o hindi. Ngunit nang pumasok si Dam-i sa paliguan at aalisin na sana ang kanyang damit, napansin ni Gaon ang abnormalidad kaya pumasok siya at hinuli ang babae. Inihayag ng babae na si Jang Un-gon ang nasa likod ng nangyaring ito. Galit na galit ang Wang Daebi, humingi siya ng tawad kay Dam-i mula kay Jang Un, ngunit nagmamalaki ito bilang isang miyembro ng pamilya ng hari, kaya nang aasar siya. Dumating ang Daejeon, sinampa si Jang Un at nagbanta ng parusa kung ulit pa ito. Lumuhod si Jang Un, humingi ng tawad at nakipagkasundo si Dam-i at nagmungkahi ng pagkulong. Hindi nasisiyahan ang Daejeon, iniisip na ang malumanay na paghawak ni Dam-i ay hindi karapat-dapat para sa isang emperador. Habang nagbabasa si Dam-i, hindi niya namalayang nakatulog siya at kasabay nito, oras na ng mga aralin kaya dumating si Ji-un para gisingin siya. Nang makita ang kanyang natutulog na anyo, natulala siyang nakatingin, gusto pa nga niyang abutin ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nagising si Dam-i at instintibong inatake si Ji-un na nasa tabi niya. Pagkatapos magising, nataranta si Dam-i at sumugod sa estante ng aklat. Sa pagkakataong ito, unti-unting nahulog ang isang goryeo na florera. Mabilis na niyakap ni Ji-un si Dam-i at sinalo siya. Sa isang saglit, tila huminto ang oras nang magtagpo ang kanilang mga mata. Dahil sa malakas na ingay, naalarma ang mga nasa labas, mabilis na pumasok si Gaon at saktong magkahiwalay ang dalawa sa loob ng silid. Nagmadaling umalis si Dam-i, iniwan si Ji-un na nakatayo ng mag-isa. Tahimik siyang yumuko upang pulutin ang mga nagkalat na basag na piraso ng florera. Bigla, nahiwa ng isang matalim na piraso ang kanyang kamay. Ang patak ng sariwang pulang dugo ay tumulo na parang ang mismong puso ni Ji-un ang dumudugo dahil sa hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi niya matukoy ang damdaming bumabagabag sa kanyang puso. Alam lang niya na mula nang nagtagpo ang kanilang mga mata ni Dam-i, biglang uminit ang kanyang mukha at ang pagtibok ng kanyang puso ay mabilis at mahirap kontrolin. Tinawag ni Pudeok si Ji-un, sinabing mukha siyang walang ginagawa kaya kunin niya ang aklat para kay Dam-i. Pagtalikod ni Ji-un para umalis, biglang naalala ni Dam-i na ang aklat na ibinigay niya noong bata pa siya ay nasa mesa pa rin. Natatakot na baka makita ni Ji-un at maibalik ang alaala ng kanyang relasyon sa Gunyeo Dam-i noon, mabilis siyang tumakbo pabalik sa silid aklat. Ngunit huli na siya. Hawak ni Ji-un ang aklat at nagdududa niyang tinanong kung bakit ang aklat na isinulat niya para sa babaeng gusto niya noong bata pa siya ay narito. Ayaw sumagot ni Dam-i, pinanatili niya ang dignidad ng isang sedya at mahigpit siyang sinabihan na huwag nang magtanong pa. Nang gabing iyon, hinanap ni Ji-un si Lee-hyun upang maglabas ng saloobin. Hawak ang dice na regalo ni Dam-i, bumalik ang mga alaala ng babaeng minahal niya noong bata pa siya nang napakalinaw. Naalala niya kung paano siya tahimik na umalis ng walang paalam at nagtaka kung may asawa na ba siya ngayon at mayroon na bang mga anak. Nang marinig ito, tumawa si Lee-hyun, sinabi kay Ji-un na kahit gaano siya katigas ang ulo, minsan ay nakakagulat siyang maging inosente. Pagkatapos ay nagpakita rin si Lee-hyun ng kaunting damdamin sa kanyang puso. Nang banggitin niya ang babaeng lihim niyang minamahal, biglang naging mainit ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Ji-un na ang taong iyon ay malamang na isang babaeng may kakayahan at kagandahan. Nagtataka siyang nagtanong tungkol sa kanyang pagkatao at nagpahayag ng pagnanais na makilala siya. Ngunit biglang nalungkot si Lee-hyun dahil ang pag-ibig na iyon ay isang panig lamang, marahil ay hindi ito mangyayari. Upang mapigilan siyang magtanong pa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ipinakita ni Dam-i kay Ji-un ang isang huwad na talaan na nilikha noon ng Taejukung mama. Sinasabing ang Gunyeo na si Dam-i ay umalis sa palasyo at namatay dahil sa sakit pagkatapos noon. Matapos tingnan ni Ji-un, sumasakit ang kanyang puso, ngunit kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Nahihiya niyang sinabi na ang babaeng iyon ang kanyang unang pag-ibig, ang nagbago sa kanyang buong buhay, at kung sakaling magkita silang muli, tiyak na magpapasalamat siya. Nang marinig ang mga salitang iyon, bahagyang namula ang mga mata ni Dam-i, ngunit hindi alam ni Ji-un na ang kanyang malalim na saloobin ay nakaantig sa puso nito. Tungkol naman kay Ji-un, maingat niyang nilinis ang lihim na taguan at humingi pa ng sariwang bulaklak para palamuti. Habang nagbabalik na may dalang mga bulaklak, hindi sinasadyang dumaan siya kung saan nagsasanay ng martial arts ang sedya. Muli, hindi niya maalis ang kanyang mga mata, umiti, lumapit upang yumuko, at nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay sa kanya ng balita tungkol sa Gunyeo na si Dam-i. Sa sandaling iyon, may isang sain babaeng tagapaglingkod na tumakbo upang magbigay ng balita na ang Ipan ikalawang kalihim ay nagsumite ng petisyon na tanggalin si Ji-un. Pinapasok ng kanyang ama, ang Ipan, si Shin So-yun, ang kanyang anak, sa bilangguan upang makita si Ji-un, at mula noon, nalaman niya na si Ji-un ay si Lee-won na may 3 silid, ang anak ni Sukcho. Ang Ipan ay nagulat sa korte na pinupuna ang Daejeon na alam niyang si Ji-un ay isang Lee-won, ngunit inirekomenda pa rin siya bilang guro ng sedya. Nagtanggol ang Daejeon na may malaking talento si Ji-un, ngunit iginiit ng Ipan na itinago niya ito sa hari. Ang Ipan, na dati ay neutral, ay ngayon kumakalaban sa Daejeon. Natuwa ang Jonghyun Reyna, nakakita ng pagkakataon na pahinain ang sedya at ang Daejeon. Susubukan sana ni Ji-un na magmakaawa sa Ipan ngunit hinarangan siya. Lumitaw si Sukcho, nagbabala na pagkatapos ng 3 araw, magdedesisyon ang hari sa kapalaran ni Ji-un at inatasan siyang panatilihin ang posisyon ng
ng guro, kung hindi, malalagay sa panganib ang kanyang pamilya at ang babaeng mahal niya. Nang gabing iyon, nag-aalala din si Dam-i para kay Ji-un, ngunit mabilis siyang pinaalalahanan ng sanggong hepe ng mga gungyew na si Sukcho ang dating nanakit sa Sejong at pinayuhan siyang huwag kalimutan ang katotohanan ito. Nang marinig ito, matagal na nag-alinlangan si Dam-i. Sa huli ay nagpa siyang huwag tulungan si Ji-un. Kaya nang lumapit si Ji-un para magmakaawa, malamig siyang tumanggi ni Dam-i at nagsabi ng masakit na salita dahil gusto niyang paalisin siya. Mabilis na tumakbo ang Seoryong opisyal upang iulat sa kanya na balak ni Sukcho na isisi ang lahat kay Ji-un. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng gulat kay Ji-un. Alam niyang malupit ang kanyang ama at kung aakuin ni Ji-un ang lahat ng kasalanan, malamang napapatayin siya ng kanyang ama upang patahimikin siya. Pagkaalis ni Ji-un, pinuntahan ni Lee Hyun ang Seja. Sinabing ang orihinal na layunin ni Ji-un sa pagbubukas ng Iiwon Medical na klinika ay upang tulungan ang mga mahihirap na bata na may sakit. Bagamat hinaantig ang puso ni Dam-i sa kwentong iyon dahil sa galit niya kay Sukcho, hindi pa rin niya kayang tulungan si Ji-un. Nang gabing iyon, pumunta si Dam-i sa lawa, pinapanood ang mga gungyew na nagpapalutang ng mga lotus na parol sa tubig. Bigla, naalala niya na ang pagbubukas ni Ji-un ng Iiwon ay dahil sa kanya. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, nang magkasama silang nagpalutang ng mga parol na may hiling, sinabi ni Dam-i na gusto niyang tulungan ang mga mahihirap na bata. Naantig si Ji-un sa kanyang kabaitan noon, kaya agad niyang binago ang kanyang pangarap. Nagpa siyang maging taong tutulong sa mga batang iyon. Hating gabi na, nagdala si Sukcho ng grupo ng mga tao na lihim na gustong pumunta sa bilangguan para patayin si Ji-un. Sa oras na ito, si Ji-un ay dumating sa tamang oras upang pigilan sila at nakita ang kanyang malamig at walang emosyong ama sa harap niya, labis siyang nadismaya. Sa kabila ng pagharang ng mga gwardya, lumapit si Ji-un, humugot ng espada, itinutok ito sa liig ni Sukcho at nagmakaawa sa kanya na patawarin si Ji-un. Gayunpaman, hindi pa rin nagbago si Sukcho. Nang makita ito, nagangalit si Ji-un na sinaksak ang sarili, ginamit ang sarili niyang buhay para manakot. Nagmadaling sumugod si Sukcho para pigilan siya, inutusan siyang ikulong muna si Ji-un. Pagkatapos ay dinala si Ji-un at Ji-un sa bundok, pinilit siyang sumulat ng pag-amin. Matapos makapagsulat si Ji-un, agad na iniutos ni Sukcho na bitayin siya. Sa mismong sandali na iyon, isang palaso mula sa dilim ang lumipad, tumama sa mga taong nakaitim, at iniligtas si Ji-un mula sa kamatayan. Si Dam-i ang bumaril ng palaso, hindi niya sinasadyang narinig niya ang Seoryong na nag-aalala para kay Ji-un, kaya nalaman niya ang intensyon ni Sukcho na pumatay upang tumahimik. Gamit ang otoridad ng Seja, inutusan ni Dam-i si Sukcho na ibigay sa kanya si Ji-un. Pagkatapos mailigtas si Ji-un, nagmadaling bumalik si Dam-i sa dunggong silangan na palasyo. Pagpasok pa lang niya sa bulwagan, nakita na niya ang Daejeon na naghihintay. Lumapit siya, inilagay ang kamay sa balikat nito, at may malamig na boses, sinabing hindi mahalaga ang tama o mali para sa Seja. Ang dapat niyang gawin ay sundin siya, kung hindi, hindi niya siya patatawarin kailanman. Sa ilalim ng ganoong panggigipit, hindi naglakas loob si Dam-i na sumuway, puno ng takot ang kanyang mga mata. Makalipas ang 3 araw, si Ji-un ay dinala para hatulan, iniutos ng hari na agad natanggalin ang kanyang posisyon, parusahan ng 50 palo at ipatapon, habang ang 2 pang tao ay mananatili sa sapilitang paggawa habang buhay. Hindi nagreklamo si Ji-un sa parusa, humingi lamang siya na malaman ang kinaroroonan ni Ji-un at Ji-un. Nagtaka ang hari nang marinig ito. Nagtanong siya kung hindi ba sila nasa bilangguan. Sinabi ni Ji-un na may nagpuslit sa kanila patungo sa ibang lugar. Pagkatapos lang niyang magsalita, pumasok ang Seja, at inamin na siya mismo ang naglipat sa mga kriminal na iyon. Sa gitna ng pagkamangha ng mga opisyal ng korte, buong tapang na sinabi ni Dam-i na ang bilangguan ay isang lugar para ikulong ang mga kriminal at hindi isang lugar para pumatay, kaya nilabag niya ang utos at dinala ang mga kriminal sa labas. Naniniwala siya na walang ginawang labag sa tuntunin si Joong Ji-un, at pagkatapos ay hiniling niya kay Lee Hyun na dalhin ang 2 suspect sa Daejeon. Ang isa ay isang manggagamot na nagbigay ng halamang gamot sa mga Iiwon Medical na klinika sa kabisera, at ang isa ay isang tagapag-ingat ng imbakan ng bahay ni Haksa Scholar Choi. Inamin nila na binili ni Haksa Choi ang lahat ng halamang gamot sa lugar at itinago ito bilang sarili niya, kaya namatay ang mga may sakit dahil walang gamot. Si Ji-un mismo ang nakahanap ng katulad na halamang gamot at ibinenta ito ng mura sa mga tao, kaya pinaratangan lang siya ni Haksa Choi. Bago nito, pinuntahan ni Dam-i ang Ipan upang patunayan na nagtatrabaho si Tamgay Bong Ji-un para sa mga mamamayan at hindi labag sa moralidad, kaya ngayon ay nagsalita na ang Ipan para ipawalang sala si Ji-un. Bilang karagdagan, nagpatotoo si Dam-i na alam niya ang pagkatao nito mula sa simula at sinabi na niya sa Jeonha hari, ngunit binaliwala niya ito at pinagsabihan pa niya ang hari at ang mga ministro ng korte. Matapos ang sesyon ng korte, pinuntahan ni Ji-un ang kanyang 2 kaibigan, ngunit hindi niya inaasahang makikita ang kanyang ama doon. Sinabi niya na kung ayaw na niyang maging opisyal, hindi niya ito pipilitin, ngunit mahigpit na huwag siyang maging manggagamot dahil mapapahiya ang buong pamilya. Pagkatapos niyang mailigtas ni Dam-i, nagbago ang pananaw ni Ji-un sa kanya, hindi na tulad ng bulong-bulungan na malamig siya tulad ng yelo, ngunit sa halip ay malamig sa labas at mainit sa loob. Malapit nang bumisita ang sugo ng dinastyang Ming. Iminungkahi ng Jaes ang punong ministro sa daigdig na si Dam-i ang mamahala
pag-aalala sa pagtanggap. Gayunpaman, pinalambing niya itong nag-uusisa tungkol sa kanyang pag-aakala sa pag-ugali bago pa man ang kanyang desisyon. Maingat na pinaalalahanan ng Jaesang ang tungkol sa hindi niya pag-aatubili na isakripisyo ang kanyang buhay upang suportahan ang dating hari sa pag-akyat sa trono. Nagsalita siya tungkol sa Daebi na laging nanghihikayat, nagpapangkat para sa kanyang pamilya upang takutin siya. Isa lang ang layunin niya, ang huwag payagan ang sinuman na hadlangan ang posisyon ng Seja. Ngunit marahil ay naiinis din dito ang hari dahil mas malapit siya sa Jungjeon at sa kanyang anak kaysa kay Dami. Nag-aalala si Dami sa sakit sa paa ng hari na napapabayaan ang kanyang kalusugan dahil sa abala sa mga gawain ng estado. Nagdala siya ng gamot at humiling na salubungin ang sugo ng Dinastyang Ming para sa kanya, ngunit tumanggi ang hari dahil hindi pa siya nagtitiwala dito. Ito ay dahil tutol siya sa pag-akyat nito sa trono bilang Seja noon na maaaring may kaugnayan sa Daejeon o Ligon. Pagkatapos makumbinsi, binigyan siya ng hari ng pagkakataon. Nagkonsentra si Dami sa kanyang tungkulin, itinigil pansamantala ang mga aralin, kaya binigyan siya ni Ji-un ng teok kakanin upang mabawasan ang kanyang stress. Habang naglalakad, nakilala ni Ji-un si Shin So-yun na humingi ng tawad dahil inakala niyang siya ang naglagay sa kanya sa panganib, ngunit hindi ito pinansin ni Ji-un. Sinundan ni Shin So-yun si Ji-un na naghuhukay ng bulaklak patungo sa palasyo ng kanyang asawa, ngunit mabilis siyang nagutom. Samantala, pumunta si Dami at Lee Hyun sa palengke para maglakad-lakad dahil gusto nilang maghanap ng mga dekorasyon para sa darating na piging at hindi sinasadyang nakita nila si Ji-un na kasama ang isang babae na nagdulot ng kaunting inis sa kanyang puso. Inakala ni Dami na ang mga bulaklak na kinuha niya ay para kay Shin So-yun, kaya agad siyang nagselos at pinuri si Ji-un na napakaromantiko sa pagbibigay ng magagandang bulaklak sa isang magandang babae. Walang kamalay-malay si Ji-un na inihanda na sana ang kaetgaru giniling na linga sa mangkok ni Dami. Siyempre, naiinis siya, kaya tumanggi siya, ngunit hindi niya inaasahang dahil sa kanilang paghatakila, natapon ang lahat ng linga sa mangkok. Nakita ni Shin So-yun na madumi ang kanyang kamay kaya pinunasan niya ito ng panyo na lalong nagpadilim sa mga mata ni Dami. Dumating na ang mga sugo ng Ming sa korte, ngunit ang gonggong eunuch ay laging nagpapakita ng pagkasuklam sa lugar na ito. At bago pa man makapagsalita ng ilang salita, ay pinalayas na niya si Dami at Lee Hyun. Gayunpaman, kailangan pa ring magpakita ng respeto ang dalawa dahil ang dalawang sugong ito ay may malaking kontribusyon sa pag-akyat ng kanilang emperador sa trono noong nakaraang taon. Ibinigay ni Sokcho sa kanya ang buong kahon ng ginto at sinabi na hiniling ng Jaesang sa kanya na pakiusapan ang emperador na payagan ang gaewang paglilinang ng lupa at dojon pagsisimula ng isang pondo. Kaagad na nahulaan ng gonggong ang tunay na layunin ng Jaesang ay gamitin ang pangalan ng pagtatanggol sa pambansang hangganan upang palakihin ang sarili niyang hukbo. Nang gabing iyon sa piging, iminungkahi ng gonggong sa hari ang paglilinang ng lupa upang mapalawak ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpakita rin siya ng mapagmataas na saloobin na hindi iginalang ang hari, sinaktan pa ang isang opisyal sa harap niya at gusto pa siyang patayin doon mismo. Agad na tumayo si Dami upang iligtas ang sitwasyon. Nagmungkahi na imbestigahan niya ang katotohanan sa likod ng opisyal na nilinlang siya at nangakong parurusahan ito ng naaangkop. Agad na napansin ng gonggong si Dami na nagpapatigil sa hininga ng lahat sa takot dahil walang sinuman ang nangangahas na galawin siya. Ngunit mabilis na lumapit si Ji-un at nag-alok ng inumin. Nag-init siya at ibinuhos ang alak sa mukha ni Ji-un, ngunit nakangiti pa rin itong nagsabi na masarap ang alak. Nang makita na lalong tumitindi ang sitwasyon, mabilis na umawat ang ibang mga sugo at hinila ang gonggong palabas. Hindi nagpasalamat si Dami kay Ji-un, bagkus ay sinaway pa siya dahil sa kanyang hindi naaangkop na pag-ugali. Sinabi niya na ang pag-aalala para sa kanya ay hindi ang dapat niyang gawin, kaya sapat na ang hindi makakita at hindi makarinig. Sa totoo lang, mayroon ding nakaraan ang kontrabida. Ang gonggong ay nagmula sa lugar na ito. Noong bata pa siya, pinilit siyang magtrabaho ng husto at sa oras na iyon ay laging may isang batang babae na nagpapagaan ng loob niya at binigyan siya ng maliit na kutsilyo na may strap kaya iningatan niya ito hanggang ngayon. Kinabukasan, naghanap pa rin ng away ang gonggong at sinaway si Dami dahil sa paghahanda ng mga pagkain na hindi naaangkop at inutusan siyang parusahan ang opisyal na iyon. Tumanggi si Dami, sinabing kahit ang mga kriminal ay dapat imbestigahan at parusahan ayon sa regulasyon. Nagalit siya nang makita niya si Sanggungkim na sinyasan si Dami. Iniisip na minamaliit siya nito kaya itinulak niya ito at bumagsak sa lupa at pagkatapos ay ginamit ang kanyang espada upang putulin ang buhok nito. Hindi pinayagan ni Dami, galit siyang sumugod at sinuntok siya ng paulit-ulit kahit sino pa ang pumigil sa kanya. Nang bumalik siya sa sarili, nalaman niyang punong-puno ng dugo ang bibig ng gonggong at ang kanyang kamay ay nasugatan dahil sa lakas ng kanyang suntok. Punong-puno ng pagkadismaya ang mga mata ng hari habang sinisisi siya na nagpasakit sa puso ni Dami kaya siya ay lumuhod sa isang sulok at tahimik na lumuha. Lumapit si Ji-un, marahang yakap si Dami na nanginginig at marahang sinabi na mahusay ang kanyang ginawa. Pagkatapos, maingat na dinala ni Ji-un si Dami upang gamutin ang kanyang sugat at inamin niya na ang pag-iwas niya sa gonggong ay hindi labag sa kanyang konsensya. Alam ni Dami sa kanyang puso na hindi ganoong tao si Ji-un. Ang dahilan kung bakit siya malamig sa kanya sa piging ay dahil ayaw niya siyang hilahin sa panganib. Habang tinutulungan ni Dami si Sanggungkim na suklayin ang kanyang buhok, nagmamadaling pumasok si Bokdong para magbigay ng balita na inanyayahan sila ng gonggong at ni Ji-un sa isang piging. Kakalabas lang ni Dami na insulto sa gonggong na sa isang baliw na tulad niya ay tiyak na hindi ito palalampasin, kaya ang piging na ito ay maaaring nagtatago ng isang kahinahinalang balangkas.
lumabas. Wala nang ibang pagpipilian, dinala ni Dam-i si Gaon. Iba ang Gonggong ngayon, wala na ang karaniwang mapagmataas o bastos na anyo. Magalang siyang inanyayahan si Dam-i na umupo, nagpahayag ng pagnanais na makipagkasundo sa kanya, ngunit una ay gusto niyang ipakita sa kanya ang isang espesyal na pagtatanghal. Pagkasenyas pa lang niya, lumabas ang isang malaki, matapang na gwardiya na may dalang espada. Napagtanto ang masamang pangitain, nagmadaling nagdahilan si Dam-i na umalis, ngunit sinenyasan na ng Gonggong ang kanyang gwardiya na atakihin si Gaon. Nang asar siya na kung gaano katapang si Dam-i noong sinasaktan siya, bakit ngayon ay hindi niya kayang makita ang kanyang nasasaktang alagad. Sa huli, malubhang nasugatan si Gaon at bumagsak sa lupa. Agad na tumayo si Dam-i at humarang sa harap ni Gaon, determinado na hindi na niya hahayaang magpatuloy pa ang lalaking iyon. Nang inalalayan niya si Gaon upang tumayo at umalis, biglang inatake ng gwardiya mula sa likod. Nang makita ito ni Gaon, hindi siya nag-atubiling humarap at sasaluhin ang saksak para kay Dam-i. Nang aatake na sana ulit ang gwardiya, dumating sa tamang oras si Ji-un, itinutok ang espada sa lig niya, at nagbanta na kung maglakas loob siyang saktan ang Seja, hindi siya makakaligtas. Kasabay nito, dumating ang Yebu Sirang ikalawang ministro ng rights, at si Bokdong kasama ang mga tao. Galit na sinisi ni Dam-i ang Gonggong, na sinasabing kung mayroon siyang anumang sama ng loob, sa kanya na lang ito itutok, at huwag saktan ang mga inosenteng tao. Lumapit ang Gonggong, at malamig na sinabing ang layunin ng kanyang paglalakbay ay hilahin ang mga taong nabubuhay sa luho, mga mapagkunwari tulad ng Seja sa Kumunoy. Nagmadali sina Dam-i at Ji-un na dalhin si Gaon upang gamutin, at nang makita ang malalim na saksak, naramdaman ni Dam-i na nagkasala siya sa kanya. Si Lee-hyun ay nasa kanyang silid, inaalala ang eksena kung saan niyakap ni Ji-un si Dam-i nang pumasok ang kanyang alagad upang magbigay ng balita tungkol sa nangyari. Samantala, may isang matandang lalaki na naghanap sa Gonggong at may sinabing nagbabanta sa kanya. Galit man ang Gonggong, hindi siya naglakas loob na kumilos, tila hawak ng matandang lalaki ang mahalagang sikreto nito. Pagkaalis pa lang ng lalaki, agad na pumunta si Lee-hyun para bigyan ng babala ang Gonggong na huwag saktan si Dam-i. Binanggit niya ang lihim na pagnanakaw ng Gonggong ng mga handog at ang kayamanan ng hari. Nagbanta na isisiwalat niya ito, kaya inutusan niya itong umalis ng tahimik. Nagdududa na may itinatago pang sikreto ang Gonggong. Sinabi ni Lee-hyun kay Ji-un ang tungkol sa misteryosong lalaki na pumunta upang makita ang Gonggong at hiniling sa kanyang imbestigahan siya. Kinabukasan, nagpadala ng mensahe ang Gonggong sa hari na humihiling na doblehin ang mga handog. Sa ganoong labis na kahilingan, nag-isip si Dam-i kung paano makukuha ang kahinaan ng Gonggong at kung bakit siya galit na galit sa bansang ito. Samantala, kumilos na rin si Ji-un, palihim niyang sinundan ang Gonggong na nakatakip ang mukha matapos umalis ito sa palasyo. Hindi sinasadyang atuklasan ni Dam-i ang ginagawa ni Ji-un, kaya palihim din siyang sumunod. Si Ji-un ay tinambangan ng grupo ng mga taong nakaitim. Kailangan niyang lumaban ng mag-isa, kaya nasugatan siya. Sa sandaling ito, pumasok din si Dam-i na nakatakip ang mukha, nakipaglaban kasama si Ji-un, ngunit hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang pantakip sa mukha. Sa oras na ito, walang kamalay-malay ang Gonggong sa nangyayaring sagupaan sa labas. Nagdala siya ng isang kahon na puno ng ginto at pilak na alahas upang makita ang lalaking iyon at nagbabala na kung gagamitin pa niya ang sikretong iyon upang takutin siya, pupugutan niya ito. Sa mismong sandali na ito, nataranta ang kanyang alagad at nagulat na sinusundan siya at pinilit siyang umalis kaagad. Dumating si Lee-hyun sa tamang oras kasama ang kanyang mga gwardiya upang iligtas ang dalawa at nakita ang Gonggong na lumabas mula sa bahay na gawa sa kahoy. Ipinaliwanag ng Gonggong na gusto lang niyang maglibot, ngunit napansin ni Lee-hyun ang pagkatarantang nito. Ginawa niyang dahilan ang kaligtasan upang utusan ang kanyang mga gwardiya na mahigpit na bantayan ang tirahan ng Gonggong na nagpapahintulot sa kanya na subaybayan ang kanyang mga kilos. Kailangan namang dalhin ni Dam-i si Ji-un sa ibang lugar upang suriin ang kanyang mga sugat. Nang malaman na nag-imbestiga sila ni Lee-hyun tungkol sa Gonggong, nagmungkahi siyang makasali. Nalaman nila na ang lalaki ay nagtungo sa sanglaan at nagbenta ng maraming mamahaling gamit na ibinigay ng eunuch. Matapos suhulan ang may-ari ng sanglaan, nalaman nila na ang lalaki ay ama ng concubine ng kanilang pamilya at lulong sa sugal. Batay sa impormasyong iyon, nagkunwari si Chae-un bilang isang manlalaro na pumunta muna sa sugalan at pagkatapos ay dumating si Huen bilang isang sundalo upang arestuhin siya. Gayunpaman, mabilis ding dumating ang mga tauhan ng eunuch. Umalis si Huen kasama ang lalaki, iniwan si Chae-un upang harapin ang mga humahabol, ngunit hindi niya nakayanan silang mag-isa at nasaksak siya sa tiyan. Sa kritikal na sandali, isang palaso ang lumipad upang iligtas siya, at ito ay si Dam-i at Gaon na sakay ng kabayo. Nang makita siyang sugatan, inuna siyang patakasin ni Dam-i, iniwan ang iba kay Gaon para asikasuhin. Mag-isang pinatumba ni Gaon ang lahat ng mga taong ito, kahit ang malaki at matangkad na gwardiya kanina ay nakontrol niya. Matapos malaman ang kahinaan ng eunuch, kalmadong inanyayahan ni Dam-i itong uminom kasama niya at inilabas ang ledger na naglalaman ng kanyang katiwalian upang takutin at nais na kanselahin ang pagdodoble ng dami ng tribute. Nang pakawalan ang lalaki, hindi pa rin ito natakot sa kamatayan at tumakbo sa eunuch upang ikwento ang lahat. Malinaw na alam na ni Dam-i
Dam-i ang lahat ng kanyang sikreto, ngunit bakit hindi niya sinabi ang lahat? Sumagot si Dam-i na ang aklat ay sapat na upang pabagsakin siya, kaya hindi na niya kailangang bigyang pansin ang kanyang mga damdamin. Iyon pala, ipinagbili ng lalaki ang kanyang anak na babae sa dinastyang Ming at pinalad ang babae na maging isang concubine at ang eunuch ang naging kasintahan niya. Ginamit niya ang relasyong ito para mangikil sa eunuch dahil kung hindi ay sasabihin niya ang lahat. Para sa eunuch, ipinagbili siya ng kanyang mga magulang noong bata pa, tumawid sa mga bundok at ilog patungo sa Ming at dumanas ng lahat ng pagpapahirap. Dahil dito, nagtanim siya ng galit sa kanyang inang bayan at kinamumuhian ang mga maharlika tulad ng Crown Prince. Ang nakakagulat, humingi ng tawad si Dam-i bilang Crown Prince dahil iniwan siya ng bansang ito, kaya nangako siyang pananatilihing lihim ang tungkol sa kanya at sa concubine. Nang marinig ito, namula ang mata ng eunuch. Dati, nagkakilala sila ng concubine habang gumagala at mula noon ay nagtiwala na sila sa isa't isa at parehong pumasok sa palasyo bilang mga lingkod. Ang sakit ng eunuch ay mahirap maintindihan ng iba, ngunit si Dam-i ay may pagdamay kaya ayaw niyang gamitin ito sa pananakot. Kaya di ang eunuch ay umalis nang hindi na nagbigay ng anumang gulo. Pagkatapos malutas ang problema ng Ming envoy, nagtipon ang lahat upang magdiwang. Lubos na nagpapasalamat si Dam-i kay Gaon sa pagligtas sa kanya, kaya inanyayahan niya itong umupo at uminom kasama ang lahat. Si Chai-un ay lasing noong gabing iyon, at ang kanyang isip ay puno ng imahe at ngiti ni Dam-i kaya hindi siya makatulog. Matapos ang piging, si Dam-i ay naglakad ng mag-isa at hindi sinasadyang napunta sa kanilang lihim na lugar ni Chai-un noon at nagkataong nakita siya doon. Ipinaliwanag ni Dam-i na sinundan niya ang alitap-tap kaya hindi sinasadyang natagpuan niya ang lihim na tarangkahan na patungo sa lugar na ito. Umupo silang dalawa upang magkwentuhan, bawat kilos at ngiti ni Dam-i ay nagpatibok sa puso ni Chai-un. Sa kalasingan, hindi niya nakontrol ang sarili at lumapit upang halikan siya sa pisngi. Nang magising si Chai-un, natuklasan niyang natutulog siya sa sahig at pinangarap pa niyang hinalikan siya ni Dam-i sa labi, kaya nahiya si Chai-un. Sa bahagi naman ni Dam-i, ang epekto ng biglaang halik ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip kaya tuwing naririnig niya ang pangalan ni Chai-un, nagugulat siya. Ang kapaligiran habang nagtuturo ay napakahirap din, mabilis na humingi ng tawad si Chai-un na nagpapaliwanag na ang kanyang magaspang na pag-ugali ay dahil sa labis na pag-inom. Hindi rin nagalit si Dam-i tungkol dito na nagpaluwag sa bigat sa puso ni Chai-un. Nakita niyang napakaganda ni Dam-i sa ilalim ng buwan, kaya hindi niya napigilan ang sarili na nagdulot ng pagkahiya sa kanilang dalawa. Upang mawala ang tensyon, binigyan ni Dam-i si Chai-un ng bahagi ng merienda bilang pasasalamat sa kanyang tulong sa pagtanggap sa delegasyon. Tuwang-tuwa si Chai-un sa regalo mula kay Dam-i at iningatan niya ito na parang isang napakahalagang kayamanan. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kaligayahan dahil mabilis niyang natuklasan ang isang masakit na katotohanan. Ang mga tao sa lecture hall ay nakatanggap din ng katulad na kahon ng merienda, kasama ang parehong pasasalamat mula kay Dam-i na nagdulot sa kanya ng pagkadismaya. Sikretong nakipagkita ang hari sa general isang gabi. Ang general ay ama ng kasalukuyang reyna. Nagpahayag ang hari ng kanyang pag-aalala na ang Grand Eunuch, sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng lupain ng Jojon, ay nagbabalak na bumuo ng mga puwersa ng militar sa malayong hangganan sa ilalim ng pagkukunwari ng pagprotekta sa teritoryo. Upang labanan ang kapangyarihan ni Song Diki-kun, hiniling ng hari sa general na bumuo ng pribadong hukbo at nangako siyang ibibigay ang lahat ng suporta. Narinig ni Ajim ang balita na umalis ang hari sa palasyo kagabi matapos ang curfew at hindi pa bumabalik at agad siyang nagpatawag kay Bidinf Kung Kim, ang pinakamalapit na tagapagsilbi ng hari, upang magtanong. Marijuana and ang Bidinf Kung Kim ay matigas na itinanggi na umalis ang hari sa palasyo. Nang makita siyang hindi nagsasabi ng totoo, inulit ng Ajim ang dating pangyayari upang takutin siya. 10 taon na ang nakalipas, humingi ng tulong si Bidinf Kung Kim sa Ajim upang iligtas ang kanyang asawang mamamatay na. Bilang ganti, tinulungan ni Bidinf Kung Kim ang Ajim na itago ang isang liham sa tirahan ni Efting. Ang aksyon na ito ay nangangahulugang pagtataksil sa hari. Tinutulungan ang Ajim na alisin ang mga pinagkakatiwalaang tao ng hari. Wala nang ibang pagpipilian si Bidinf Kung Kim kundi umamin na nakipagkita ang hari sa general kagabi para mag-usap. Si Kikei ay humiling na papasukin ang kanyang kaibigan na si Hagong sa palasyo upang dalhin ang mga gamit sa kanyang ama, ngunit nagkataon na napansin ni Fai si Hagong, ang anak ng pinuno ng pangkalahatang konseho. Naikot si Hagong sa hardin dahil sa pagkausyoso, muntik nang matumba malapit sa lihim na tarangkahan, ngunit sinalo siya ni Dam-i na nagparamdam ng pagkaakit kay Hagong. Ipinatawag ni Fai sina Dam-i at ang hari upang pag-usapan ang pagtatatag ng Crown Princess upang patibayin ang maharlikang pamilya. Hindi sumang-ayon ang hari, tinanong ang opinyon ni Dam-i, humingi siya ng pagpapaliban dahil sa pag-aalala tungkol sa pasanin sa mga tao pagkatapos ng piging ng embahada. Sinalakay ng Ajim na nagsasabing hindi gusto ng hari na magbigay ng pwesto, kaya dinagpa siya ang Fai na siya mismo ang mag-ayos ng pambansang kasal. Maging si Hagong ay umibig kay Dam-i at determinado siyang magiging Crown Princess. Aksidenteng nabangga ng tagapaglingkod ni si Trang Un-kun at nadumihan ang kanyang damit. Nagalit siya at sinipa siya, kaya dali-daling tumakbo si Kikei upang humingi ng tawad para sa tagapaglingkod. Ngunit dahil sa kayabangan niya, nakita niyang maganda si So-yun, kaya biniruan niya ito, at dahil hindi niya nakayanan ay sinampal niya ito.
Declare Google Search, Queries, CD-RIG 46 The King A Affection Tagalog Translation Trang An Conchay An 46. Pinayuhan niya itong huwag gumawa ng gulo sa mataong lugar at pinaalalahanan siyang inalis lang ang kanyang house arrest. Sa halip, lalo siyang nagalit at gustong turuan ng leksyon si Chae-un, ngunit huminto lamang siya nang may isang lalaki ang pumigil sa kanya. Para protektahan si Ethan, nasugatan ang kanyang mukha at pinunasan niya ang dugo ng may pag-aalala. Ang katapatan, kabaitan, at patas na pagtrato ni Chae-un sa mga tagapaglingkod ang lalong nagpahanga kay Gen sa kanya. Nang malaman ni A.C. Huyn na pinipilit ni N.Fai si Dam-i na magpakasal, nabalisa siya. Tinanong niya si Dam-i kung nagkaroon na ba siya ng taong gusto. Ikinuwento ni Dam-i na noong bata pa siya at ang isang tao mula sa labas ng palasyo ay nahulog sa tubig. Dahil hindi siya marunong lumangoy, iniligtas siya ni Dam-i. Kahit na hindi mahaba ang kanilang panahon na magkasama, iyon ang pinakamaganda at pinakamahihirap kalimutan na oras sa kanyang buhay. Pagkarinig nito, nalungkot si A.C. Huyn. Alam niyang hindi kailanman susuklian ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Sa kabilang banda, hindi rin nakatulog si Chae-un buong gabi. Bago pa sumikat ang araw, pumunta siya sa palasyo at nagmakaawa kay Dam-i na yakapin siya ng isang beses upang kumpirmahin kung talagang tumitibok ang kanyang puso. Tahimik ding lumapit si Dam-i at niyakap siya na nagpatakot kay Gi-fid na maraming tao ang husga. Ngunit naisip ni Dam-i na magpapakasal na rin lang siya, kaya gusto niyang maging makasarili minsan para sa sarili niya at pagkatapos ay iiwan na niya ang kanyang nararamdaman para kay Chae-un. Binati ni Chae-un si Dam-i sa nalalapit na kasal, ngunit malungkot ang kanyang mga mata. Natanto niyang kailangan niyang bumitaw dahil hindi maabot si Dam-i. Tinanong niya si A.C. Huyn tungkol sa lihim na pag-ibig at sinabi ni A.C. Huyn na ang pag-ibig na ito ay walang pag-asa. Natatakot na ang pag-amin ay magiging pasanin kaya tinago niya ito sa kanyang puso. Binanggit ni Chae-un ang takot niya sa tubig dahil nahulog siya noong bata pa at ikinuwento niyang iniligtas siya ni Dam-i. Inakala ng lahat na si Dam-i ang namatay na babaeng tagapaglingkod, ngunit natigilan si A.C. Huyn. Ikinonekta niya ito sa kwento ni Dam-i kagabi, may napagtanto at nagmamadaling umalis. Natuklasan ni Chae-un na nawawala ang kanyang dice. Naalala niyang nahulog ito sa lihim na lugar noong lasing siya. Nang maghanap, napulot niya ang dice at naalala ang mga pangyayari. Pagkatapos niya itong halikan sa pisngi ng walang malay, kalmado siyang humiram ng dice niya. Habang tulog siya, ipinahayag ni Dam-i ang pagtataka niya sa kanya at hinalikan siya sa labi. Kaya natanto ni Chae-un na hindi ilusyon ang kanyang panaginip tungkol sa kanya. Dali-dali niyang hinanap si Dam-i, nagpahayag ng pagmamahal, kahit na nag-aalala siya na ito ay kawalang galang. Ngunit napagtanto niya na si Dam-i ay naakit din sa kanya. Dali-daling hinanap ni A.C. Huyn ang listahan ng mga babaeng tagapaglingkod. Nakita niya ang pangalan ni Dam-i na umalis sa palasyo noong Abril 21 dahil sa sakit, ngunit walang malinaw na tala kung anong sakit. Pagkatapos, nakita niya si Chae-un na nakikipagkita kay Dam-i upang ipahayag ang lahat ng kanyang damdamin. Pinigilan ni Dam-i ang kanyang sarili at nagkunwari na hindi pinansin ang pagpapahayag na ito. Dahil wala pa siyang naririnig at umalis. Kinabukasan, normal pa rin siya at umalis sa palasyo ng maaga para hanapin si Chae-un at kumain kasama niya. Pagkatapos, naglakad silang dalawa sa kalye at nanood ng street performance. Masiglang itinulak pa ni Dam-i si Chae-un upang magpakita ng ilang martial arts moves. Nang pagkakataon na niya, sinabi niyang subukan din niya ang swing ng isang beses. Gusto ni Dam-i ang larong ito, ngunit dahil sa kanyang pagkatao, bilang isang lalaki ay hindi pa niya nasubukan. Binasa ng malakas na ulan sina Dam-i at Chae-un, ngunit nagpanatili pa rin ng distansya si Dam-i sa kanya. Pinayuhan siya ni Chae-un na mamuhay ng komportable. Nagpasalamat si Dam-i sa kanya para sa masayang araw na ito at isiniwalat na ilalagay niya siya sa isang bagong posisyon, malayo sa kanya, upang ihanda ang kasal para sa Crown Princess. Iminungkahi ni Dam-i na magbigay galang sa kanyang hari. Ngunit tumutol siya, nag-aalala na ulitin niya ang kanyang pagkakamali noong nagpakasal siya ng bata pa. Hindi niya naprotektahan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, determinado si Dam-i na magpakasal at hindi na nakialam pa ang hari. Patuloy na iniimbestigahan ang pagtatangka sa buhay ni Dam-i sa pangangaso. Sabi ng isang mababang opisyal na hindi maaaring ang nahuling suspect ang gumawa dahil malubha ang sugat nito sa kanang balikat, hindi makakapana. Naghinala ang NICAATN. Natuklasan niya na mayroong isang tao sa firing range na ang estilo ng pagpana ay katulad ng sa gumawa. Nang gabing iyon, sinundan niya si Gaon at nakita niyang pumunta siya sa bulwagan upang makipagkita sa hari. Tinanong ng hari ang tungkol sa insignia sa espada ni Gaon. Ngunit nang sabihin ni Gaon na ito ay isang token mula sa kanyang ama, pinayagan siya ng hari na umalis. Ang NICAATN ay nagulat ng kaso sa opisina. Itinuro si Gaon bilang pinakakahina-hinalang tao. Nag-organisa si N.Fai ng isang paligsahan para sa 3 babae na nag-utos na mamuhay ng isang buwan na may kalahating sako ng bigas. Ang unang babae ay naubos ang bigas at sumuko. Ang pangalawang babae ay hinati ang bigas ngunit nagutom pa rin at sumuko. At ang pangatlong babae ay nabuhay nang hindi kumakain ng bigas. Tamang sinagot ni Hagong na ang pangatlong babae ay gumawa ng rice cake mula sa bigas at ibinenta ito upang makabili pa ng bigas at makakain. Gayunpaman, nang tanungin ni N.Fai kung iyon ay panloloko, hindi nakasagot si Hagong. Si K ay sumagot para sa kanyang kapatid na babae na wala
Walang mga patakaran sa paligsahan na nagbabawal dito at makatuwiran na gamitin ng babae ang kanyang kasanayan sa paggawa ng rice cake upang buhayin ang sarili. Naikina siya ni Genghis Fai. Ang sagot na ito ay nakakuha rin ng atensyon ni DEB sa kanya. Siya ay agad na naging liihi at tinanong ni Hagong kung hindi ba siya ang taong mahilig mangalap ng mga paksyon. Ito na ang oras upang patunayan iyon. Nalaman din ni Dami ang tungkol dito, kaya pumunta siya upang makita si Kikat. Dito niya lang nalaman na ang taong nakilala niya noon ay ang Crown Prince pala. Tinanong ni Dami si Kikat kung nagkaroon na ba siya ng taong gustong makasama habang buhay at nagpahayag siya ng pagnanais na maging taong iyon at makasama si Kikat habang buhay. Ang dahilan kung bakit niya pinili si Kikat ay dahil sinabi sa kanya ni In-A na pakasalan ang anak na babae ng liid upang lalong mapatibay ang kanyang posisyon. Pagkatapos ng pag-uusap, tinanggihan ni Dick ang alok ni Dami at umamin na mayroon na siyang minamahal, ngunit hindi pa rin gusto ni Dami na sumuko at nakipagkita sa kanya sa ibang araw. Alam ni Dami na si Chae-un ang minamahal ni Kikat, ngunit tinapos niya ang relasyon ng dalawa. Gayunpaman, nalulungkot lang si Chae-un na malapit ng ikasal si Dami at gusto siyang ilayo. Gayunpaman, determinado si Dami na putulin ang lahat ng iniisip kay Chae-un kaya kimariin siyang nagpanatili ng distansya sa kanya. Kinabukasan, humiling si Chae-un na baguhin ang schedule ng pagtuturo upang turuan si Dami dahil ito ang magiging huling sesyon ng pagtuturo nila. Bago iyon, iminungkahi ni Chae-un kay Dami na pumunta sila sa isang lugar upang balikan ang lumang alaala. Sinabi ni Chae-un na aalis na siya sa palasyo at ipagpapatuloy ang pamumuhay sa dati niyang landas. At hindi ayon sa mungkahi ni Dami dahil kung hindi ay hindi niya mapigilan ang sarili at gagawa ng dahilan upang makita siya. Nais niyang mamuhay siya ng masaya, hindi lamang sa isang araw at ibinigay sa kanya ang kanyang liham ng pagbibitiw. Nang marinig ang balita na malapit nang umalis si Chae-un sa palasyo, nagmamadaling tumakbo si Ki upang makita siya sa labas ng tarangkahan ng lungsod. Nang buong katapatan, ipinahayag niya ang matinding damdamin sa kanyang puso at hiniling na huwag siyang iwanan. Sa harap ng mga pagpapahayag na iyon, tanging tahimik na humingi ng tawad si Chae-un dahil nasaktan niya ito ng ganoon. Hindi sinasadyang nakita ni Trang-un-kun ang eksenang ito. Napatawa siya nang makita ang isang dalaga na malapit ng maging crown princess ay malapit sa guro ng kanyang magiging asawa. Mahusay na ipinaalala ni Gusan-kun na si Kiki ay napili na ni N.E. Fai at ng hari bilang magiging crown princess, bahagi ng planong gamitin ang liide upang pigilan ang kapangyarihan ng Ijim. Kaya, agad na nagtungo si Trang-un-kun sa Ijim upang magulat, alam na ayaw ng Ijim na makita ang liide na nakikipag-ugnayan sa hari. Nagbalak din siya mismo ang maglahad ng sitwasyon kay N.E. Fai, umaasang mapigilan ang kasal na ito. Hinimok ng Ijim si Trang-un-kun na mabilis na ayusin ang mga bagay, nangangakong irerekomenda siya para sa posisyon sa korte kung maayos na malulutas ang lahat. Ilang sandali, nalaman ni N.E. Fai ang nangyari. Inutusan niya ang hari na alisin ang pangalan ni E sa listahan ng Crown Princess bago pa lumala ang sitwasyon. Hindi pa rin nakontento ang Ijim, nagdagdag pa siya ng gatong sa apoy na nagsasabing ang ginawa ni E ay isang insulto sa pamilya ng hari, hindi lang basta-basta aalisin ang pangalan. Binigyang diin pa niya na dapat ding managot ang liid dahil alam niya ang nangyari, ngunit hinayaan pa rin ang kanyang anak na lumahok sa pagpili. Ang hari ay nasa mahirap na sitwasyon, ngunit personal na dumating ang liide upang humingi ng tawad. Inamin na isinama niya ang pangalan ng kanyang anak na babae sa listahan nang walang pahintulot niya at handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Bilang resulta, inalis sa pwesto ang liivet at nagplano rin si Kek na umuwi sa kanilang probinsya pansamantala. Hindi huminto doon, pinuntahan ni Trang-un-kun ang tagapaglingkod ni Kek na si Trang Esi upang ilabas ang galit sa nangyari kahapon. Sa sandaling iyon, umalis si Dami sa palasyo, nasaksihan ang eksena at agad na namagitan. Walang galang si Trang-un-kun at nagpakita pa rin ng agresibong saloobin. Binanggit pa niya na dati siyang pinahiya ni Di sa kalye at ngayon na ang oras upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Agad na binunot ni Dami ang kanyang espada at itinutok sa liig ni Trang-un-kun at ipinahayag na kahit na isang katulong lang siya ay mamamayan pa rin niya. Kahit gaano pa karangal ang pamilya ng hari, hindi sila pinapayagang manakit ng iba para sa pansariling interes. Pagkatapos ay dinala niya si Trang Esi pabalik sa tirahan ng liig kasama niya. Ang dahilan kung bakit pumunta si Dami sa tirahan ng liig ay upang makipag-usap kay Ethan. Inaliw niya ito na hindi maaaring pilitin ang puso at pinahahalagahan niya ang katapatan ni Ethan. Nais ni Dami na maging ligtas ang kanyang paglalakbay at umaasa na sila ay maging mabuting kaibigan. Habang inihahatid si Dami na paalis, biglang narinig ni E ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Dali-dali siyang tumakbo papasok at nakita niya si Trang Esi na nakahandusay at walang buhay sa sarili niyang dugo. Mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay ang isang piraso ng jade. Napagtanto ni Dami na ito ay palamuti sa sombrero ni Trang-un-kun kaya agad niya itong hinanap upang tanungin. Kahit na nawawala ang piraso ng jade sa kanyang sombrero at mayroon siyang ilang gasgas sa mukha, itinanggi pa rin niya ang krimen, iginiit na dumaan lamang siya at walang kinalaman sa pagkamatay ni Trang Esi.
Sa kabilang banda, lumipat si Chae-un sa isang liblib na probinsya at ipinagpatuloy ang pagiging doktor. Ang reputasyon niya sa kanyang talento ay nagdulot ng mahabang pila ng mga tao na naghihintay na magpatingin. Dumating si Huen upang bumisita sa mismong oras na kulang sa tao ang klinika. Si Chae-un ay abalang-abala at masakit na ang ulo, kaya syempre, sinamantala niya ang pagkakataon at hinila si Huen upang tumulong sa paghihiwa ng mga halamang gamot. Buong araw silang nagtrabaho ng walang tigil at gabi na sila nagkaroon ng oras upang mag-usap. Hindi napigilan ni Chae-un, nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ni Dam-i. Pinayuhan siya ni Huen na huwag nang mag-alala pa tungkol sa mga bagay sa palasyo at ibinigay sa kanya ang anting-anting ng kapayapaan na ipinadala ng ina ni Chae-un. Kamakailan, sunod-sunod ang pagpatay sa palasyo. Binalaan ni Hsi ang Ijim na ang mga biktima ay may kaugnayan sa kaso ni Fin 10 taon na ang nakalipas at pinayuhan siyang mag-ingat. Nang lumabas ang Ijim, isang pana ang umasinta sa kanya, ngunit natuklasan ito ni Hsi. Inutusan niya ang mga sundalo na samahan ang Ijim at hinabol ang mamamatay tao. Sa paglalaban, nasugatan ang kamay ng mamamatay tao, ngunit dumating ang Nixie Tien. Nagpabaling ng atensyon upang matulungan ang mamamatay tao na makatakas. Nagulat ang Nixie Tien sa hari na ligtas na nakatakas si Gaon. Tinanong niya kung dapat ba nilang panatilihin si Gaon sa palasyo dahil siya ay mapanganib, ngunit ang hari ay humiling lamang na mahigpit na subaybayan. Si Huen ay naghanap kay Trang Un-kun at tinanong siya ng direkta kung siya ang pumatay sa babaeng tagapaglingkod na si Trang Esi at siya ay umamin ng walang pag-aalinlangan dahil nagalit siya kay Dam-i kaya hindi sinasadyang napatay niya ang tao bilang paglabas ng galit. Pagkatapos ng ilang sandali, natanto ni Trang Un-kun na siya ay inasinta ni Huen. Pinahaba ang oras upang mabigyan si Dam-i ng pagkakataon na halughugin ang kanyang lihim na silid. Dali-daling bumalik, nakahinga ng maluwag si Kiev nang makita na ang lahat ay naroon pa rin, ngunit nang lumingon siya, ang talim ng espada ni Dam-i ay nasa kanyang leg. Natagpuan ni Dam-i ang espada na ginamit niya upang pumatay at may sapat siyang ebidensya na siguradong papatubusin niya ito sa kanyang kasalanan. Ngunit nagmatigas pa rin siya, iniisip na ang buhay ng isang hamak na tagapaglingkod ay walang halaga, hindi maihahambing sa kanyang marangal na katayuan. Seryosong nagtanong ang DVD, kung ang buhay ng tagapaglingkod ay hindi maihahambing sa kanya, paano naman ang buhay niya kumpara sa Crown Prince? Maraming beses na nagplano si TFV na saktan ang Crown Prince, sapat na ang kasalanang iyon upang hindi siya makatakas. Dahil takot sa talim ng espada ng Crown Prince, si TFV ay nagmakaawa. Inutusan ni Dam-i na pumunta siya sa libingan ng tagapaglingkod at personal na humingi ng tawad, at pagkatapos ay palalayain niya ang kanyang buhay. Ang balita tungkol sa pagmamakaawa ni Trang Un-kun sa libingan ng isang tagapaglingkod ay mabilis na kumalat sa buong palasyo. Nagalit ang hari at si Ken Hifai na iniisip na ang ginawa ni Dam-i ay nakasira sa karangalan ng pamilya ng hari. Kalmadong ipinaliwanag ni Dam-i, sinunod lamang niya ang turo ng kanyang hari na mahalin at protektahan ang mga tao, isang bagay na dapat gawin ng isang Crown Prince. Ngunit malamig na nagbabala ang Agim kay Dam-i na huwag mangarap na maging isang matalinong pinuno. Ang mga tao sa lahat ng dako ay nag-uusap tungkol dito, ngunit labis silang nalulugod na naglakas loob ang Crown Prince na parusahan ang pamilya ng hari para sa mga mamamayan. Nag-aalala si Chae-un na parusahan siya, kahit na nagtago siya hanggang dito, lagi niyang iniisip ang kanyang imahe. Di nagtagal, natagpuan ang bangkay ni Trang Un-kun sa tabi ng ilog, kasama ang isang suicide letter na nagsasabing hindi niya nakayanan ang kahihiyan mula sa Crown Prince kaya nagpakamatay siya. Bago iyon, ibinigay ni Gusan-kun ang liham sa general na nagmungkahi na ibigay ito sa kanyang pamangkin na naglilingkod bilang chief scholar sa Seongyungwan upang manipulahin ang mga Confucian scholar. Ang ginawa ni Dam-i ay itinuring na labag sa tamang Ryun 3 pangunahing prinsipyo at 5 moral na obligasyon na nagpagalit sa mga scholar na humihingi na alisin ng hari ang kanyang pwesto. Naghinala ang hari na ang general ang nasa likod nito dahil kung maalis ang Crown Prince, ang anak ng reyna at pamangkin ng general ang magmamana ng trono. Nagulat, sumugod ang Agim, sinampal ang general sa mukha, inutusan siyang paalisin ang mga scholar at hiniling sa hari na magpadala ng mga tropa upang protektahan ang Crown Prince. Ang sigaw ng mga scholar ay umalinggaw sa buong palasyo. Si Tidinf at Tidinf kung Kim ay nanginginig sa takot. Ngunit naniniwala pa rin si Dam-i na hindi siya nagkamali dahil matagal na siyang namuhay ng may pagpaparaya. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto niyang tumayo at ipagtanggol ang katarungan at tama. Lumuluha si Tidinf kung Kim, sinabing kung buhay pa si Tith kung Denf, tiyak na susuportahan niya si Dam-i ng walang pasubali, ipinagmamalaki siyang gumawa ng tama. Nang gabing iyon, hinanap ni Huen si Dam-i, inamin na mula sa una nilang pagkikita, alam na niyang hindi siya ang tunay na Crown Prince. Nang makita siyang nagsisikap na itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang babae, naantig siya at nagpa siyang protektahan siya. Kung siya ay aalisin sa pwesto, malalagay siya sa panganib at kung mabunyag ang kanyang pagkatao, hindi magiging mas maganda ang kahihinatnan. Binigyan siya ni Huen ng isang pares ng sapatos at nagmungkahi na umalis siya sa lugar na ito at mamuhay ng buhay na gusto niya. Sa kalaliman ng gabi, nakatayo si Dam-i sa harap ng salamin, nag-aalangan, pagkatapos ay isinuot ang sapatos at lumabas nang hindi niya alam na tahimik siyang pinagmamasdan ng hari mula sa malayo. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang hari, isinara ang pinto at umalis. Nang batiin ni Tidek kung Kim ang hari sa labas, laking gulat ni
ni Dam-i nang makita ang taong kalalabas lang. Natigilan siya sa sapatos, alam niyang nabunyag na ang lahat. Nagbigay ng utos ang hari na tanggalin ang Crown Prince, na nagdulot ng pakiusap mula sa mga opisyal na muling isaalang-alang. Tinanong ni Dam-i ang kanyang hari kung ang desisyong ito ay may kaugnayan kay Tithi. Isiniwalat ng hari na alam na niyang babae si Dam-i bago pa namatay ang kanyang ina. Naalala ang pag-uusap ng mag-ina at ang habili ni Teeth kung Dance na protektahan siya. Tinago niya ang lihim na ito at tinanong si Dam-i kung maisama ba siya ng loob. Sabi niya bilang Crown Prince, wala, ngunit bilang isang bata, sinisisi niya ito sa pag-iwan sa kanya. Tinanong ni Dam-i kung babaguhin niya ang desisyon kung babalik ang oras, ngunit hindi sumagot ang hari. Hinayaan lang siyang umalis sa palasyo at mamuhay ng buhay na gusto niya. Nag-aalala si Chaeun para kay Dam-i kaya lihim siyang pumasok sa palasyo ng gabing iyon. Sa oras na ito, iniiwasan ng lahat ang silangang palasyo. Si Chaeun lamang ang nagtangkang pumunta roon. Sa lihim na tarangkahan, tahimik na sumunod si Chiun. Nang lumingon si Dam-e, nakita niya ang kasintahan na matagal na niyang hinahanap na lumitaw sa kanyang harapan na parang panaginip. Niyakap ng mahigpit ni Chiun si Dam-e at sinabing anuman ang mangyari sa hinaharap, mananatili siya upang protektahan siya. Hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at binigyan si Dam-e ng isang maalab na halik. Gusto ni Chiun na ilabas si Dam-e sa palasyo at tumakas silang dalawa, ngunit hindi siya makakasama nito. Umaasa siyang susundin ni Chiun ang sarili niyang landas at mamumuhay ng masaya. Ito ang huling hiling ni Dam-e para kay Chiun. Dumating si Tithi upang magulat sa Aegim na ang mga tropa ng general ay nagtitipon malapit sa bundok kung saan maraming kagamitang militar ang inilipat. Sumagot ang Aegim na ang hari ay naglagay ng kanyang ambisyon sa maling lugar dahil ang Crown Prince ay inalis sa pwesto at aalis sa palasyo ngayon. Binigyan niya si Tithi ng isang bote ng pulbos na gamot, inutusan siyang samahan ang Crown Prince sa isang ligtas na lugar at sa lalong madaling panahon ay makakabalik si Dam-i sa palasyo. Bago umalis, nakipagkita si Dam-i sa kanyang half-brother at sinabihan itong lumipat sa palasyo mula ngayon. Gayunpaman, si Chaeun ay nahihiyang humingi ng tawad kay Dam-i ngunit hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanya dahil siya ang tanging nakababatang kapatid niya. Tinuruan niya si Chaeun na kung gusto niyang mabuhay sa palasyo, kailangan niyang maging mas tiwala sa sarili, malakas at laging panatilihing mataas ang kanyang noo. Pagkatapos, gusto niyang bumisita sa kanyang hari sa huling pagkakataon, ngunit isinara niya ang pinto at hindi siya kinausap. Gayunpaman, magalang pa rin siyang yumukod sa harap ng tarangkahan ng palasyo upang magpaalam. Pumasok ang Nichiren, nagulat sa hari na naayos na ang lahat. Ipinagkatiwala ng hari si Dam-i sa kanya upang protektahan. Maraming taon na ang nakalipas, ang Nichiren mismo ang nagtago ng sikreto tungkol kay Dam-i. Humingi siya ng tawad sa paggawa ng krimen laban sa hari, ngunit nagpasalamat ang hari sa kanya sa pagtatago nito. Dahil dito, ligtas na nabuhay si Dam-i hanggang ngayon. Dumating si Dam-i sa tarangkahan ng palasyo, nagpaalam sa mga opisyal, iniisip na magagalit ang Aegim, ngunit kalmado siyang pinayagan nitong umalis ng ligtas at bumalik sa lalong madaling panahon. Napansin ni Gihide na wala si Gaon sa mga tagasunod, ngunit dahil sa pagkaantala, sumakay na sila sa kabayo at umalis. Si Lihyun at Sukcho ang umako sa pag-escort kay Dam-i sa buong biyahe. Ngunit nauna si Jiun, alam na gusto ni Dam-i ang pulang bulaklak, kaya nagtali siya ng pulang laso sa mga puno sa tabi ng kalsada. Agad namang nakilala ni Dam-i na ito ang palatandaan ni Jiun. Pagtingala, nakita niya ito sa gilid ng bundok, nagmamadaling nagtatali pa ng mas maraming laso. Nagtali si Dam-i ng laso sa sarili niyang pulso bilang sagot para sa kanya. Habang naglalakad, may napansin si Jiun na grupo ng mga taong umaabang sa burol. Aakto na sana siya, ngunit nang marinig niyang nag-uusap sila, nalaman niyang iyon pala ay ang grupo ng tagapagtanggol ng prinsipe ng korona at hindi mga asasin. Biglang nag-utos si Lihyun na huminto upang makapagpahinga si Dam-i at pagkatapos ay inutusan niya si Court Lady Kim at Bokdong na kumuha ng tubig. Sapagkat tumuto si Sukcho na maaari pa silang magpatuloy sa lambak na may bukal at masyadong mapanganib ang huminto doon, iginiit ni Lihyun na manatili sila. Sa sandaling iyon, ang hepe ng panggabing bantay na nagpanggap na mamamatay tao ay dinukot si Dam-i bilang bihag. Agad namang pumwesto para makipaglaban ang mga gwardiya at ibinulong ng hepe ng panggabing bantay kay Dam-i na sinugo siya ng hari upang kunin siya. Pagkasabi nito, hinila niya ito para tumakas. Si Lihyun ay kasabwat sa pangyayaring ito mula pa sa simula kaya hindi niya ito hinabol ngunit bumalik sa grupo. Samantala, hinabol ni Sukcho dala ang kanyang pana at paulit-ulit na pinapana ngunit hindi tumama. Nang malapit na ang palaso na tumama sa hepe ng panggabing bantay, biglang lumabas si Jiun upang harangin ito. Nang makita si Jiun, natigilan si Sukcho ngunit nanatili siyang determinado na ibalik sa palasyo ang korona prinsipe na tiyak na babalik. Sunod, inutusan niya ang mga sundalo na halugugin ang kagubatan, determinadong hanapin ang korona prinsipe. Dinala ng hepe ng panggabing bantay si Dam-i sa isang ligtas na lugar. Ibinigay ang regalo mula sa hari, isang set ng damit at isang liham. Sa liham, isiniwalat ng hari ang kanyang pagtutol sa paghirang kay Dam-i bilang korona prinsipe dahil alam niyang siya ay babae, ngunit ang katatagan niya ay ikinagulat niya. Nagtayo siya ng puwersa upang salungatin ang dakilang eunuch upang protektahan siya kapag siya ay umupo sa trono. Nag-aalala ang hari tungkol sa kanyang desisyon, hindi alam kung paano siya haharapin. Tinawag niya itong John He, ang pangalan ng kapatid nito, at nagdesisyon na hayaan itong umalis sa palasyo upang mamuhay ng payapa. Iyon ang huling bagay na gagawin niya para sa kanyang anak.
Umiiyak ng malakas si Dam-i habang naiintindihan ang pagmamahal ng kanyang ama. Tinukso ng dakilang eunuch ang hari tungkol sa pag-abandona sa kanyang anak na babae at tinuligsa ang paghirang ng korona prinsipe. Ngunit sumagot ang hari na ilalagay niya ang anak ng reyna sa trono, lihim na kinokontrol ang dakilang eunuch. Hinanap ni Sukcho si Dam-i at natuklasan siyang nagbalakayo bilang isang babae sa isang bangka. Lumitaw si Ji-un, nagkunwari na tawagin si Dam-i na kanyang asawa. Tinulungan siyang makatakas sa inspeksyon. Sa daungan, nagbiro si Ji-un na aalagaan niya si Dam-i kung hindi siya masanay na mabuhay sa labas ng palasyo. Nang malapit na si Dam-i na ibunyag ang kanyang sikreto, dumating si Sukcho na humahabol at tinamaan ng palaso ng kanyang tauhan ang kamay niya. Ang kanyang ina ay minsan ang pinatay. Hinila ni Ji-un si Dam-i upang magtago sa kagubatan. Ginamot ang sugat niya at nagulat nang malaman na siya ay babae, ang sikreto na gusto niyang sabihin. Kahit nagulat siya, nang makita niya si Dam-i na nasasaktan dahil sa sugat, malumanay niya itong binendahan. Nang matulungan niya siyang isuot muli ang kanyang damit, tahimik siyang nangalap ng tuyong kahoy upang magpaapoy ng maliit na apoy para pampainit sa lamig ng gabi sa kagubatan. Samantala, nahuli ni Sukcho ang hepe ng panggabing bantay at tinanong ito sa lahat ng paraan ang pinagtataguan ni Dam-i. Sa sandaling iyon, dumating ang balita mula sa kanyang tauhan na may nakakita sa isang kahina-hinalang mag-asawa sa kailaliman ng kagubatan. Nang walang pag-aatubili, agad na pinamunuan ni Sukcho ang kanyang tropa upang hanapin, ngunit tanging ang dugo lamang ni Dam-i ang nakita niya sa kagubatan. Sa iba pang pangyayari, palihim na pumasok si Gaon sa palasyo. Hinarap ang hari upang tanungin kung bakit niya inutusan ang hepe ng panggabing bantay na bantayan at protektahan siya. Tiningnan siya ng hari at tinanong kung malulutas ba ang lahat kung papatayin ang lahat ng kanyang kaaway. Lumabas na si Gaon ay ang anak ni Iksun noong nakaraan at siya ay pinugutan ng ulo dahil gusto niyang putulin ang mga kakampi ng hari. Sinabi niya na ang amulet na nakasabit sa tabak ni Gaon ay ang tanda na silang dalawa ni Iksun ay sabay-sabay na nagtayo ng isang mapayapang bansa noong nakaraan at bawat isa ay maihawak na kalahati ng amulet. Ngunit ngayon, hindi lamang siya sumira sa kanyang pangako, ngunit nawala rin ang kanyang matalik na kaibigan at naging isang walang kakayahang hari. Sa sandaling iyon, lumabas si Senior Eunuch, may hawak na kahon ng berdeng pulbos at maingat itong ibinuhos sa mangkok ng gamot na iniaalay sa hari. Pagkakita sa hari na ininom ang lahat, nakatayo si Senior Eunuch doon, nanginginig ang katawan sa takot. Bago siya umalis, itinuro ng hari ang libingan ng kanyang ama sa likod ng bundok. Ngunit pagkaalis lamang ni Gaon ay may umalinggaw na iyak mula sa palasyo. Umanaw na ang hari. Ngunit si Dam-i na malayo pa ay wala pa rin kamalay-malay, nakasandal pa rin siya sa bisig ni Ji-un. Samantalahin ng hepe ng panggabing bantay ang kapabayaan ng mga gwardiya. Tumakas, inatake ang mga ito at nagtangkang tumakas. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lee Hyun, kinalagan siya, at sabay silang naghanap kay Dam-i, samantalang siya naman ay naglalakad-lakad sa bayan kasama si Ji-un. Ang sugat sa kanyang kamay ay umaagos ng dugo na tumatagos sa kanyang damit. Kaya, bumili si Ji-un ng panlalaking damit para kay Dam-i upang pansamantalang isuot. Nang dumaan sila sa isang tindahan ng alahas, nakita niyang sumulyap ang mga mata nito sa mga kumikinang na bagay, puno ng panghihinayang. Kaya sinabihan niya siyang maghintay doon upang makabili siya ng pangkulay sa buhok para sa kanya. Ngunit sa maikling sandaling iyon, natagpuan si Dam-i at dinala kay Sukcho. Naroon din ang dakilang eunuch. Ibinigay niya ang balita na namatay na ang hari at hiniling niyang agad na bumalik sa palasyo. Nang bumalik si Ji-un, ngunit hindi niya nakita si Dam-i, narinig niya ang mga tao sa nayon na nag-iingay tungkol sa pagkamatay ng hari at bigla niyang naunawaan ang lahat. Sa palasyo, kinumpirma ng royal na manggagamot na nalason ang hari. Lahat ay nag-ingay ng bakante pa rin ang trono at ang posisyon ng korona prinsipe ay hindi pa naitatag, kaya pinilit ang Queen Dowager na gumawa ng huling pagpili. Sa pagkakataong ito, ibinalik na ng dakilang eunuch si Dam-i sa palasyo. Nang makita niya ang lapida ng kanyang ama, doon lamang siya lubos na naniwala na wala na ito magpakailanman. Ang labanan para sa trono ay opisyal na nagsimula. Hiniling ng general sa Queen Dowager na agad na asikasuhin ang korona prinsipe at ang dakilang eunuch. Sa kabaliktaran, tiyak ang dakilang eunuch sa pag-akyat sa trono ni Dam-i dahil inakusahan niya ang general at ang reyna na nagkutsabahan upang patalsikin ang korona prinsipe at nilason ang hari upang suportahan si Ji-un na umupo sa trono. Napagtanto ng general na nasa mahinang posisyon siya, kaya naghanap siya ng alyansa kay Gusanggon na nagmungkahi na gamitin ang mga iskolar upang patalsikin ang korona prinsipe. Ngunit nagbago ng isip si Gusanggon at itinanggi ang anumang kaugnayan, iginiit na ang lahat ay gawa-gawa lamang ng general. Sa palasyo, si Ji-un ay nagtago lamang sa sulok, tahimik na umiiyak. Lumapit si Dam-i at umupo sa tabi niya upang aliwin siya. Kung nasasaktan siya, ay huwag siyang mag-alinlangan na umiyak sa harap niya. Nang makita ng general at ng kanyang anak ang mapanganib na sitwasyon, gusto nilang pakilusin ang kanilang pribadong hukbo, ngunit bago pa man sila nakakagawa ng anumang bagay. Pumasok ang dakilang eunuch at inaresto sila ng kanyang mga sundalo sa salang pagtataksil. Pagkatapos maaresto ang general at ang reyna, kinuha rin si Ji-un. Sa pagkakita sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki na kinaladkad, labis na nalungkot si Dam-i at napagtanto niyang nadamay ang bata dahil sa pakana ng kanyang ina at lolo. Ngunit ang trono ay hindi maaaring bakante at si Dam-i na lamang ang maisapat na kwalifikasyon upang magmana. Pinilit ng dakilang eunuch si Dam-i na
umupo sa trono, ngunit tumutol siya. Sinabing naalis na siya sa pwesto kaya si Ji-un ang pinakaangkop. Ngunit nagbanta ang dakilang eunuch na papatayin niya ang hepe ng panggabing bantay. Pupugutan ng ulo si Bokdong at si Court Lady Kim. Minasakar niya si Ji-un upang mabuhay ng nagdurusa habang buhay para pilitin siyang sumang-ayon. Pinayuhan niya na kung gusto niyang protektahan ang kanyang mga minamahal, kailangan niyang hawakan ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Sa labas, naghihintay na si Sukcho para tanungin si Ji-un kung bakit siya naglakas loob na itakas si Dam-i. Ngunit sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa anuman kundi ang makita siya. Dinalaw ni Dam-i si Ji-un sa bilangguan. Umiyak ang bata, nagtanong kung totoo bang sinaktan ng kanyang lolo sa ina ang hari. Inamin ni Ji-un na bilang nakababatang kapatid ng Corona Prinsipe, lagi siyang nabubuhay sa takot, nag-aalala na aagawin niya ang posisyon ng kanyang kapatid. Pinagsisisihan niya na hindi niya agad napagtanto ang ambisyon ng kanyang ina at lolo sa ina. Dito lamang napagtanto ni Dam-i na hindi lamang siya ang nagdurusa sa pamumuhay sa loob ng palasyo, kundi marami ring tao ang nagdusa dahil sa kanya. Pinasalamatan niya ang kanyang ama at nangakong hindi niya hahayaang mamatay si Ji-un. Matapos pag-isipan ng mabuti, nagpasya si Dam-i na ipaubaya na ang kapalaran at umupo sa trono bilang sunod-sunuran ng dakilang eunuch. Humiling lamang siya na iligtas ang buhay ni Ji-un at ng kanyang mga tao. Palihim na pumasok si Ji-un sa palasyo, inatake ang mga gwardiya, at sa wakas ay nakita si Dam-i. Nag-aalala siya sa sugat at sitwasyon niya, ngunit ang tanging masasabi lamang ni Dam-i ay paghingi ng tawad. Pagkatapos noon, opisyal na nagdaos ng seremonya ng koronasyon si Dam-i at naging emperador. Nag-aalala si Ji-un sa sugat ni Dam-i, at lalo siyang nababahala nang kailangan niyang magpagamot sa palasyo, dahil hindi niya magawang hubarin ang kanyang damit para gamutin ang sugat. Kaya, nakiusap si Ji-un sa kanyang ama na payagan siyang pumasok muli sa palasyo upang pagsilbihan ang emperador. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Sukcho na hindi bagay si Ji-un sa palasyo, ngunit nagdesisyon si Ji-un na dahil kay Dam-i, handa siyang baguhin ang sarili. Pagkatapos, pumasok si Ji-un sa palasyo at nakita si Dam-i. Sinabi niya sa kanya na mananatili lamang siya ng maksimum na 2 buwan at aalis siya kapag tuluyan ng gumaling ang kanyang sugat. Bumalik si Ji-un sa pagtatrabaho sa aklatan, naglalakad-lakad sa pagitan ng akademya at ng tirahan ng emperador upang itala ang mga dokumento. Sa tuwing nagdadala siya ng mga dokumento, sinasamantala ni Ji-un ang pagkakataon na palitan ang benda ng sugat niya. Lihim na hinarang ni Sukcho ang doktor ng korte upang tanungin ang kalagayan ni Dam-i at nalaman niyang hindi niya hinayaang gamutin siya ng doktor ng korte at hindi pa nila alam na nasugatan siya. Pagkatapos umupo ni Dam-i sa trono, si Hagong, anak ng ministro ng digmaan at tauhan din ng dakilang eunuch, ay inilipat upang manirahan sa palasyo. Kahit hindi pa ikinasal, palihim na siyang itinuturing na magiging reyna. Bagamat reyna siya, nanatiling inosente at walang pakialam si Hagong. Samantala, pinilit ng dakilang eunuch ang obserbatoryo na pumili ng mapalad na araw para sa pag-iisang dibdib ng emperador at reyna. Palihim na sinuhulan ni Bokdong at Lee Hyun upang ipagpaliban ang bagay na ito ng maraming beses. Nahirapan ang obserbatoryo, hindi na kayang pahabain pa kaya nagtangkang tumakas, ngunit nakasalubong ang dakilang eunuch. Nang tanungin tungkol sa araw ng pag-iisang dibdib, tumingin siya sa nagmamakaawang tingi ni Bokdong at Lee Hyun. Kaya sinabi niyang hindi maganda ang kapalaran ng taon at hindi pa magkakasundo ang yin at yang. Sa pagkakataong ito, kinokontrol na ng dakilang eunuch ang korte, ipinatapon ang general sa hangganan at si Gusanggon ay malapit na ring ilipat sa malalayong lugar. Samantalang si Dam-i ay nalaman lamang na nang umakyat siya sa trono, talagang naging sunod-sunuran siya sa kamay ng dakilang eunuch. Pinayuhan niya si Dam-i na ipaubaya sa kanya ang nakakainis na mga usapin sa korte at kailangan lamang niyang mag-focus sa panganganak ng tagapagmana. Sa wakas, nakahanap ang obserbatoryo ng araw para sa pag-iisang dibdib. Nang malaman ni Hagong na ngayon ang araw ng pag-iisang dibdib, hindi niya maitago ang kanyang kagalakan. Sa kabaliktaran, napakabigat ng kapaligiran sa tabi ni Dam-i. Ginawa nila ang lahat upang ipagpaliban ito, ngunit dumating din sa wakas ang araw na iyon. Alam ni Dam-i na hindi siya maaaring magtago ng matagal at kailangang malutas ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Tumayo siya, gusto niyang hanapin si Hagong ngunit sa daan, nakasalubong niya si Ji-un at alam na rin ito ang tungkol sa pag-iisang dibdib ni Dam-i. Sa palasyo ng reyna, ayaw magsinungaling ni Dam-i kay Hagong. Inayos niya ang dalawang set ng kumot para magkahiwalay sila. Iginiit na hindi siya nilalapastangan at hiniling na panatilihin niya itong lihim. Nalungkot si Hagong at palihim na umiyak. Naghinala si Sukcho kay Ji-un dahil sa kakulangan ng mga tala sa pagpapagaling para sa kamahalan. Nagdududa sa pagitan niya at ni Dam-i. Pagkatapos umupo ni Dam-i sa trono, ipinagbawal na pumasok sa palasyo ang hepe ng panggabing bantay. Naglaho si Gaon, samantalang sinundan ni Sukcho si Dam-i at natuklasan ang bakas ng karayom sa likod ng kanyang lig. Ang problema sa kakulangan ng rasyon ng militar sa lalawigan ng Hamgyong ay patuloy na tinatalakay sa aklatan. Posibleng may nagwaldas o gumamit ng mga sasakyang pandagat para sa sariling layunin, sadyang binawasan ang rasyon. Ang tanging tao na may kapangyarihan na kontrolin ang mga sasakyang pandagat ay ang dakilang eunuch. Nang magdala ng dokumento, nakita ni Ji-un si Dam-i na kasama si Bokdong at natuklasan na lihim na nakikipagkita si Dam-i sa hepe ng panggabing bantay. Sa katunayan, hindi pumayag si Dam-i na maging sunod-sunuran ng dakilang eunuch, kaya nagpadala siya ng tao upang lihim na mag-imbestiga. Natuklasan niya at ng hepe ng panggabing bantay na ginamit ng dakilang eunuch ang mga sasakyang pandagat upang magdala ng armas, tila sinasamantala ang bise-ministro ng digmaan upang magpalaki ng hukbo. Kahit na umupo na siya sa trono, hindi naglakas loob si Dam-i na harapin ng direkta ang dakilang eunuch, ngunit sa kabutihang palad, hindi rin siya pinaghihinalaan nito.
Kung makakita siya ng ebidensya na nagpapalaki ng hukbo ang dakilang eunuch at nilason ang dating hari, maaari niya itong pabagsakin. Mabuti na lang at mabilis na nahila ni Ji-un si Dam ipalayo. Naghintay si Suk-cho sa hepe ng panggabing bantay, isang taong dating parang kapatid niya, ngunit ngayon ay magkaiba na ang kanilang landas. Tinanong ng hepe ng panggabing bantay si Suk-cho, hinaharangan ng dakilang eunuch ang mga petisyon, tinanggal sa tungkulin ang mga kalaban na ministro, ikinulong ang mga iskolar, at nag-abuso sa kapangyarihan. Nagsisisi ba si Suk-cho sa pagpili na kumampi sa kanya? Sumagot si Suk-cho na hindi siya nagsisisi dahil wala siyang ibang pagpipilian. Tanging ang hepe ng panggabing bantay na nagmula sa isang marangal na pamilya lamang ang maaaring pumili ng ibang landas. Sa pagkakataong ito, dahil sa kanilang dating pinagsamahan, hinayaan ni Suk-cho na umalis ang hepe ng panggabing bantay. Malapit nang gumaling ang sugat ni Dam-i kaya dumalaw si Lee Hyun. Pinasalamatan niya si Ji-un sa pag-aalaga kay Dam-i at sinabing si Ji-un ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya. Naintindihan ni Ji-un na alam na ni Lee Hyun ang sikreto ni Dam-i sa loob ng mahabang panahon at inamin niya ang kanyang pag-ibig sa isang panig kay Dam-i ngunit hindi siya naglakas loob na lumapit dahil sa takot na mapanganib ito para sa kanya. Pinayuhan niya si Ji-un na putulin ang koneksyon kay Dam-i bago pa masaktan ng mas malalim. Kinabukasan, hindi sinasadyang narinig ni Ji-un ang dakilang eunuch na nakikipag-usap sa bise-ministro ng digmaan tungkol sa sasakyang pandagat. Naalala niya na iniimbestigahan ito ni Dam-i, natagpuan niya ang talaan ng sasakyang pandagat. Alam niyang kailangan ito ni Dam-i upang maiwasan ang pagdududa, kaya hiniling ni Ji-un sa doktor ng korte na ibigay ito kay Dam-i. Ang mga datos ng paghahatid ng rasyon ng militar sa Hamgyong ay may malaking pagkakaiba kumpara sa iniulat. Narinig ni Dam-i ang pag-uusap ni Ji-un at ng doktor ng korte, kaya naunawaan niya ang damdamin nito para sa kanya. Nagduda si Suk-cho sa pilat sa likod ng liig ni Dam-i kaya tinanong niya ang doktor ng korte kung mayroong acupuncture method na maaaring pansamantalang huminto sa paghinga ng isang tao. Kinumpirma ng doktor ng korte na mayroon, sa pamamagitan lamang ng pagharang sa ugat sa likod ng liig, ay pansamantalang hihinto sa paghinga ang mga ito. Naalala ni Suk-cho ang batang babae na pinatay niya noong nakaraan at pagkatapos ay nakita niya sina Dam-i at Ji-un na naghahalikan ng may pagmamahal. Isang nakakatakot na hinala, naisip niyang si Dam-i ay maaaring ang batang babae at ang tunay na korona prinsipe ay namatay sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi pa rin nagsasalita si Suk-cho, ngunit hinintay niya si Ji-un na bumalik at inalok siyang makipag-eskrima sa kanya tulad noong dati. Pagkatapos ay sadyang binanggit niya na noong nakaraan, gusto ni Ji-un na matuto ng eskrima upang protektahan ang isang babae, kaya natagpuan na ba niya ang babaeng iyon. Nagkunwari si Ji-un na tahimik na nagsabi sa kanyang ama na matagal na itong namatay. Noong gabing pumanaw ang dating hari, nakita ni Gaon si senior eunuch na nagmamadaling umalis sa palasyo. Sinundan niya ito at natuklasan na nagbigti ito. Pumunta si Gaon sa bahay ng asawa ni senior eunuch, si Ginyo, at humingi ng tawad dahil sa maling akala niya na siya ay tauhan ng dakilang eunuch. Inihayag ni Ginyo na nagtatago si senior eunuch sa dakilang eunuch at 0 taon na ang nakalipas bilang ganti sa utang na loob. Inilipat ni senior eunuch ang liham ni Ikson na nagdulot sa kanya ng parusa para sa pagtataksil at pinugutan ng ulo. Nagalit si Gaon nang malaman niya si Ikson ang kanyang ama at hindi sinasadyang narinig ng hepe ng panggabing bantay ang kanilang pag-uusap. Nagtipon ang mga iskolar sa harap ng tarangkahan ng palasyo. Tinututulan ang pagmamanipula ng dakilang eunuch sa korte at ang katiwalian at hinihingi na tanggalin siya sa tungkulin. Ang kanilang mga salita ay nakakainis sa kanya, ngunit naniniwala si Dam-i na sumusunod lamang sila sa payo ng iba kaya hindi siya nag-aalala ng labis. Gayunpaman, kung kumalat pa ang bagay na ito, tiyak na magiging pasanin ito sa dakilang eunuch. Kaya iminungkahi niyang imbitahan si Liides na bumalik sa palasyo upang ayusin ang mga bagay-bagay at mapakalma ang mga iskolar. Naniniwala ang dakilang eunuch na si Liivi ay kulang sa ambisyon sa politika at walang silbi ang pag-imbitahan sa kanya pabalik. Ngunit nagpadala pa rin si Dam-i ng tao upang kunin siya pabalik ng si Liivi ay nagtuturo sa kanyang bayan. Sa kanyang pagbabalik, prangka niyang sinabi kay Dam-i na hindi niya kailangang palaging kumampi sa kanya. Kung sumalungat ang emperador, pipiliin niya ang tama at matibay na lalabanan siya. Ito ang dahilan kung bakit niya gusto siyang bumalik sa korte. Dahil sa dominasyon ng dakilang eunuch, kailangan ng isang matuwid na tao upang magbigay ng balance. Ibinigay niya sa kanya ang talaan ng sasakyang pandagat na naglalaman ng mga pagkakamali ng bise-ministro ng digmaan at ipinagkatiwala sa kanya na ayusin ito. Si Ji-un, sa kanyang tungkulin bilang tagapagtala, ay itinatala ang lahat ng ginagawa ng emperador. Ngunit nagtatrabaho sila ni Dam-i ng may pagkakaisa. Naunawaan ang ambisyon at hangarin ni Dam-i na maghiganti. Gusto ni Ji-un na tulungan siya. Ngunit nag-aalala si Dam-i na madamay siya, kaya hiniling niyang mangako siyang titigil kapag kinakailangan. Inimbestigahan ni Liivi ang kaso ng sasakyang pandagat. Natuklasan na ang rasyon ng militar ay nakatago sa bahay ng bise-ministro ng digmaan at agad niyang hinarangan ang lugar na ito. Sa simula, itinanggi ng bise-ministro ng digmaan ang kasalanan, ngunit nang kumilos si Dam-i, nataranta siya at inamin na ang dakilang eunuch ang nasa likod nito. Tinanong ni Dam-i kung gusto niya bang ipagkanulo ang dakilang eunuch sa gitna ng kanyang dilema at nagmakaawa ang bise-ministro ng digmaan. Ipinunto ni Dam-i na ginamit niya ang mga sasakyang pandagat
sulat upang magdala ng armas at nangako siyang magiging mapagbigay kung sasabihin niya ang pangalan ng merchant group na nagbigay ng armas sa dakilang eunuch. Wala nang pagpipilian, umamin ang vice-ministro ng digmaan. Nang gabing iyon, nang malaman niyang may isa pang kargamento ng armas na hindi pa naililipat, inutusan ng dakilang eunuch na sunugin ito. Hinanap niya si Dam-i at tinanong kung ano ang binabalak niya. Sumagot si Dam-i ng malakas na natuklasan ni Liides na nagnanakaw ng rasyon ng militar ang vice-ministro ng digmaan, sinisira ang reputasyon ng dakilang eunuch at kumilos siya upang protektahan ito. Sumagot ang dakilang eunuch na ang vice-ministro ng digmaan ay kanyang tao at kung parurusahan siya ay dapat na siya ang gumawa nito at kasabay nito ay binantaan si Dam-i na huwag nang sumuway pa. Kasabay nito, dinala ni Ji-un ang kanyang mga kasamahan upang kopyahin ang mga dokumento sa gabi kasama ang listahan ng mga krimen ng vice-ministro ng digmaan. Makalipas ang isang gabi, kumalat ang chismis sa lahat ng dako. Hindi na ito mapipigilan, nagsumite ang dakilang eunuch ng petisyon na nag-aakusa sa vice-ministro ng digmaan. Nahulog sa sunod-sunod na plano ni Dam-i. Napilitan siyang alisin ang kanyang pinagkakatiwalaang tao at nagtagumpay din ang kanyang plano na patayin ang 2 ibon sa isang bato. Nalaman ng hepe ng panggabing bantay na si Gaon ay anak ni Iksun, kaya gusto niyang makipagtulungan dito. Naniniwala na magkasama ay maaari nilang isakatuparan ang perpektong mundo ni Iksun. Nang gabing iyon, palihim na pumasok si Gaon sa palasyo. Hindi sinasadyang nakita si Dam-i na nakasuot ng pang-itaas ng babae. Agad siyang nagbago ng isip, isinara ang pinto at tahimik na umalis. Sa tabi ng libingan ng kanyang ama, isinama ni Gaon ang natitirang kalahati ng amulet sa kalahati ng tabak, determinado na isakatuparan ang huling hiling niya. Kaya, dinala siya ng hepe ng panggabing bantay upang makita si Dam-i at ipinakilala siya sa tunay niyang pangalan, Kim In-seo. Lumuhod si Gaon, inamin na maraming taon na ang nakalipas, siya ang mamamatay tao na umatake sa kanya sa lugar ng pangangaso dahil gusto niyang makalapit sa silanganing palasyo upang patayin ang dating hari. Ngayon alam na niya ang totoo kung sino ang pumatay sa kanyang ama, kaya gusto niyang makipagtulungan sa kanya. Nagdala rin si Gaon ng mahalagang balita. Noong gabing nilason ang dating hari, siya ang saksi na nakakita sa lahat. Tinanong ni Dam-i kung bakit siya umalis sa palasyo. Maaari siyang magkunwari na walang alam, kaya bakit siya bumalik. Sumagot si Gaon na hinati ng dating hari at ni Iksun ang amulet bilang tanda at namatay ang kanyang ama dahil sa kalupitan ng dakilang eunuch, si Vuan. Magkapareho ang kanilang pananaw sa isang perpektong mundo at gusto ni Gaon na tapusin ang huling hiling nilang dalawa. Nang si Ji-un ay nasa aklatan, hindi sinasadya siyang nakahanap ng isang maliit na libro na nagtala ng mga abnormal na pangyayari pagkatapos mamatay ng dating hari. Ayon dito, 1.5 araw pagkatapos mamatay, nagpakita ng pamamaga ang katawan ng dating hari at naging itim na nadiagnose na nalason ng bulaklak ng hindi namamatay. Ngunit naaalala ni Ji-un na sa mga medikal na teksto, kung nalaso ng bulaklak ng hindi namamatay, agad na magrereaksyon ang katawan at hindi lalabas ang mga sintomas pagkatapos ng 1.5 araw. Nagduda sa kanyang hinala, nagpunta si Ji-un sa Royal Medical Office upang maghanap ng mga kaugnay na dokumento. Samantala, palihim na pumasok ang hepe ng panggabing bantay sa merchant group upang mag-imbestiga. Halos matuklasan, dali-dali siyang bumalik sa palasyo at agad na nagulat kay Dam-i na wala siyang nakitang anumang talaan ng transaksyon ng armas sa merchant group. Naghinala siya na ang mga dokumentong ito ay maaaring itinago sa base ng pribadong hukbo sa Jeon. Kaya, iminungkahi ng hepe ng panggabing bantay na personal siyang pumunta roon upang suriin. Bilang karagdagan, sinabi niya na kung kailangan ni Dam-i na magpadala ng kagyat na mensahe, maaari niyang utusan si Gaon na pumunta. Sa sandaling ito, si Bokdong ay nasa labas, nagpapahangin, ngunit nang tanungin siya ni So-yun, nagkunwari si Bokdong na walang nangyayari. Lumitaw ang hinala, palihim na nagmanman si So-yun at nakita si Dam-i na umalis. Saglit siyang nag-isip na gamitin ang pagkakataong ito upang patayin si Dam-i, ngunit mabilis na napigilan ang intensyon niya. Pagkaalis ni Ji-un sa Royal Medical Office, bigla niyang nakita ang kanyang ama, ngunit hindi ito sumagot. Samantala, gusto ng dakilang eunuch na mag-ayos ng kasal para kay So-yun at sina Ji-un at So-yun ay walang ibang pagpipilian kundi sumunod. Bukod pa rito, binanggit din ng dakilang eunuch ang tungkol sa paglusob sa merchant group noong nakaraang gabi at inutusan si So-yun na pumunta sa Jeon upang kunin ang lahat ng aklat na maaaring maging ebidensya. Samantala, hindi pa rin makalimutan ni Ji-un ang nangyari kagabi ng muntik ng paslangin ng kanyang ama si Dam-i. Kaya, nang magbigay ng petisyon, wala sa sarili si Ji-un at nagkunwari na hindi siya nakatulog ng maayos kaya siya na-distract. Pumasok si So-yun sa palasyo upang hanapin si Hagong at hindi sinasadyang nakita sina Ji-un at Dam-i. Alam ni Hagong na lihim na umiibig si So-yun kay Ji-un kaya sadyang sinabi niya na may gusto siyang itanong kay Ji-un at inanyayahan niya itong pumunta sa kanyang palasyo. Hindi komportable si Dam-i nang marinig niya ito dahil alam niya ang damdamin ni So-yun para kay Ji-un. Nakita ni Bokdong ang saloobin ni Dam-i kaya kusa siyang nag-alok na pumunta sa palasyo ng reyna para sa kanya upang magmanman. Sa palasyo, hindi sinasadyang nakita ni Dam-i si Lee-hyun, ipinahayag niya ang kanyang kagustuhan na huwag na siyang lumayo at patuloy pa rin silang maging matalik na magkaibigan. Nalungkot si Lee-hyun nang marinig niya ito, inilabas niya ang singsing na balak niyang ibigay kay Dam-i ngunit hindi niya ito maibigay dahil hindi niya alam kung magkakaroon pa ba ng pagkakataon
pagkakataon sa hinaharap. Samantala, inilipat si Gusanggon sa malalayong lugar upang maglipat ng inunan. Sa silid ng panganganak, hindi sinasadyang nabasag ng isang subordinate ang lalagyan ng inunan ni Dam-i na naglantad ng dalawang umbilical cord na magkakabit, isang tanda lamang sa kambal. Natuklasan ni Gusanggon ang nakakagulat na sikreto na ito at inanyayahan ang kanyang tiyuhin, ang taong nakahanap ng libingan sa ilalim ng bundok kanina, upang makita siya. Lumabas na, pagkatapos pilitin ni Dam-i na humingi siya ng tawad sa pamilya ni So-yun. Nagtungo si Gusanggon sa kanyang tiyuhin, nangako siyang tutulong upang malutas ang problema. Siya ang nagplano upang hilingin ng mga iskolar na patalsikin ang Corona Prinsipe. Sa sandaling ito, dumating ang hepe ng panggabing bantay sa John, pumasok sa base at natagpuan ang lihim na talaan ng transaksyon ng armas. Nang umalis siya, hinarang siya ni Sokcho at wala ng awa, sumugod si Sokcho upang umatake. Sa gitna ng pagtatalo, tinanong ng hepe ng panggabing bantay si Sokcho kung nagsisisi ba siya sa pagbebenta ng kanyang sarili sa dakilang eunuch na nagpahinto sandali sa kanya. Sa gitna ng pag-aagawan, nabitawan ng hepe ng panggabing bantay ang aklat at sabay silang nag-agawan. Nasugatan ni Sokcho ang kanyang kamay, ngunit dumating si Gaon sa oras upang iligtas ang buhay ng hepe ng panggabing bantay. Mabilis silang tumakas, ngunit hinabol pa rin sila ng mga tauhan ni Sokcho hanggang sa bangin. Wala nang matatakasan, nagkunwari ang hepe ng panggabing bantay na ibigay ang aklat kay Sokcho at pagkatapos ay bigla itong ibinigay kay Gaon. Sinabihan siyang tumalon sa bangin upang tumakas. Naiwan upang harapin ang kaaway, ang hepe ng panggabing bantay ay tinamaan ng libu-libong palaso at agad na bumagsak. Sumigaw si Sokcho ng kanyang pangalan at ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi. Noong nakaraan, magkaibigan silang dalawa, magkasamang nag-ensayo ng eskrima at lumalaban, ngunit ngayon, bawat isa ay pumili ng magkaibang landas at naging magkaaway. Inimbestigahan ni Ji-un ang lason na naugnay sa pagkamatay ng dating hari. Natuklasan na ang mga sintomas ay tumutugma sa tolangtso, hindi bulaklak ng hindi namamatay. Inulat niya kay Dam-i na ang tolangko ay bihira at ang paghahanap sa pinagmulan ay maaaring magbigay linaw sa kaso. Nagbalik si Gaon, iniulat ang sakripisyo ng hepe ng panggabing bantay, ngunit naprotektahan ang aklat. Nagpaalam ang lahat sa libingan ng hepe ng panggabing bantay, at pagkatapos ay naiwan sina Dam-i at Ji-un. Labis na nalulungkot si Dam-i, inaliw siya ni Ji-un na ang pagiging determinado sa layunin ay magpapalinaw sa lahat. Nang handa na silang umalis, hindi nila inaasahan na may panganib na nagbabanta. Palihim na bumalik sa kabisera sina Gusanggon at tiyuhin matapos matuklasan ang sikreto tungkol sa kambal. Naalala ni Gusanggon ang sinabi ni Lee Hyun na parang nagbago si Dam-i at naging ibang tao. Naalala rin ng tiyuhin ang pangangaso kung saan natanggal ang buhok ni Dam-i at mukha talaga siyang dalaga. Naghinala sila na ang Corona Prinsipe ay pinalitan ng isang doble. Upang kumpirmahin, umabang ang tiyuhin sa kalapit na damuhan at sumugod ang mga mamamatay tao para umatake. Habang nakikipaglaban, hindi sinasadyang natanggal ni Dam-i ang maskara ng lalaking nakaitim at natuklasan na buhay pa rin ang tiyuhin. Sa samantala, sinira ni Zoe ang damit niya habang siya ay nagpapabaya. Mabilis na sumugod si Chaon upang protektahan siya, ngunit sinamantala ni Zoe ang pagkakataon na atakehin. Sa gitna ng panganib, biglang sumulpot si Ji upang harangin ang tabak ni Z. Inutusan ni Ji si Chaon na umalis muna kasama si Ambai habang siya naman ang hahabol kay Z na tumatakas. Gayunpaman, matagumpay pa rin nakatakas si Z at tumakbo kay Gusankun upang mag-ulat. Sa sobrang pagmamadali, hindi niya matukoy kung si Ambai ay lalaki ba o babae. Sa pag-iisip, naalaala ni Z na ang damit ni Ambai ay napunit niya at ang unang reaksyon ni Chaon ay madali ang yakapin si Ambai upang takpan. Ang detalyeng ito ay lalong nagpapaduda kay Gusankun na ang kasalukuyang hari ay maaaring isang babae. Nang marinig ni Li Huin ang balita tungkol sa pagtatangka ng pagpatay kay Dam-i, agad siyang humingi ng opinyon nito. Inihayag ni Dam-i na si Zoe ang nasa likod ng mga salarin, ngunit ito patay na at nagpasya si Li Huin na siya mismo ang mag-imbestiga sa pangyayari. Inayos ni Chaon na manatili si Gaon sa lumang klinika upang gamutin ang kanyang sugat at kasabay nito ay hanapin ang pinagmulan ng nakalalasong damong gamot. Si Gaon, bagaman tahimik, ay may malaking pangangatawan kaya muntik nang matumba si Chai nang mabangga siya nito at umibig siya kay Gaon sa unang tingin pa lang. Nang gumagaling na ang sugat ni Gaon, nag-imbestiga siya tungkol sa Sigidens doon nang makita niya ang isang opisyal na bumibili ng halamang gamot. May malaking peklat sa likod ng kamay nito. Naalala ni Gaon ang araw ng pagpanaw ng nakaraang hari nang matagpuan ang bangkay ng punong eunuch. Nakita niya sandali ang isang anino na may katulad na peklat sa likod ng kamay. Ang lalaking ito ay nakasuot ng uniforme ng palasyo at tiyak na sangkot sa pagkamatay ng nakaraang hari. Nagulat si Gusankun kay Fai tungkol sa kambal na inunan. Mariin niyang tinanggihan ang haka-haka nito at hiniling na huwag na itong banggitin pa upang maiwasan ang pagdududa ng may balak na magrebelde. Sa pagpasok niya sa palasyo sa pagkakataong ito, napansin ni Gusankun na ang lahat ay nangyayari pa rin ng normal na nagpapatunay na sadyang itinago ng hari ang pag-atake ng mga salarin.
Ito ay lalong nagpatibay sa kanyang hinuha at isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ama ni Gusan Kun ay ang nakatatandang kapatid ng nakaraang hari na sana ay umakyat sa trono kung hindi lang siya maagang namatay. Dahil dito, palagi niyang pinapangarap na angkinin ang trono, naniniwalang ang buong kaharian ay dapat mapasa kanya. Sa palasyo, nagsimulang kumalat ang chismis tungkol sa relasyon ng hari at ni Chiun. May ilang kawal pa nga ang nakakita sa kanila na magkasamang bumalik sa palasyo sa madaling araw. Hindi katakataka na hindi nakikisama ang hari sa reyna dahil pala gusto niya ng lalaki. Isang babaeng kawal ang nakarinig nito at tumakbo upang ipaalam kay Hagong. Hating gabi, palihim siyang nakipagkita kay Dam-i at ibinunyag na si Ehi Daigyo ang pumatay sa punong Eunuch. At iminungkahi ang paghahanap ng Ikid Sensto sa butika upang patunayan. Nagpasya si Dam-i na subaybayan si Gyo sa halip na agad na arestuhin. Matapos umalis si Gi, nagtungo si Dam-i kasama si Chai-un sa butika upang suriin. Hinanap ni Hagong si Dam-i ngunit narinig na nagliliwaliw ito. Nagkataong nakita niya si Gi na palihim na naglalakad malapit doon. Nang lumitaw sina Dam-i at Chi-un, lalo pang naniwala si Hagong sa chismis na gusto ni Dam-i ang lalaki. Kahit na sinubukan ni Dam-i na magpaliwanag, umalis si Hagong at inutusan ang babaeng kawal na panatilihing lihim. Nagdadalamhati, gusto lang ni Hagong na mas maging mabuti si Dam-i ngunit ngayon ay nalilito siya kung ano ang gagawin. Narinig din ni Efai ang chismis at pinaalalahanan si Dam-i na dahil matagal na siyang walang anak kaya kumalat ang mga usap-usapan. Pinayuhan niya itong huwag nang panatilihin si Chai-un sa tabi niya at mas mabuting humanap ng paraan para paalisin siya sa palasyo. Upang maputol ang chismis, dapat madalas na bumisita ang hari sa palasyo ng reyna at magkaanak agad ng tagapagmana. Gusto ni Dam-i na magpaliwanag kay Hagong ngunit sinabi niya na hindi na niya susuriin ang katotohanan at hindi rin niya pipilitin si Dam-i na suklian ang kanyang pagmamahal. Gusto lang niya ng isang anak upang matupad ang responsibilidad ng hari at reyna. Lubos na nagdusa si Dam-i, hindi dahil ayaw niya kundi dahil hindi niya magagawa. Kasabay nito, pumunta si Ti Lei sa bahay aliwan upang magsaya, nalasing at hindi sinasadyang ibinunyag na si Dam-i ay isang babae. Ngunit inakala lamang ng mga babae doon na nagbibiro siya, walang sinuman ang nagbigay pansin. Isang alagad ni Ajim ang nakakilala kay Ti Lei at agad na bumalik upang magulat. Inutusan ni Ajim si Kefjie na imbestigahan ito at pinaalalahanan din siya na bantayan si Chiun, ang kanyang anak. Kinabukasan, pumunta si Kefjie sa bahay ni Lee at nagpahayag ng intensyon na mag-propose upang maging mag-compare ang dalawang pamilya. Ang desisyong ito ay walang kinalaman kay Ajim, gusto lang niyang mapawi ang mga chismis sa palasyo. Nang marinig ito ni SEA, hiniling niya sa kanyang ama na payagan ang kasal. Nais din ng ina ni Chiun na magpakasal at magkaanak ang kanyang anak upang mapawi ang mga chismis. Si Chiun ay nakapagsabi lang sa kanyang ina na hindi totoo ang mga chismis na iyon, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang natitirang katotohanan. Kahit na puno ng chismis, ayaw pa rin niyang magpakasal, ngunit pagkatapos noon, binago ng kanyang ama ang kanyang desisyon. Sinabi ni Dexie kay Chai-un na alam na niya ang lihim ni Dam-i na siya ay isang babae. Kung hindi susundin ni Chiun ang pagkakaayos na ito, papatain niya ang hari. Kung malantad ang lihim ni Dam-i, ang buong pamilya nila ay mapapahama. Kung malalaman ni Ajim ang katotohanan, hindi sigurado si Kefjie kung ano ang mangyayari. Kaya, ang paglayo kay Dam-i ang tanging paraan para maprotektahan siya ni Chiun. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang anak, pumunta si Kefjie upang hulihin si Kefjie at halos kasabay naman nito na natagpuan din ni Li Huin si Kefjie. Hinabol siya ni Li Huin, ngunit hinarang ni Kefjie. Naglaban ang mga tauhan ng dalawang panig habang mag-isang hinabol ni Kefjie si Kefjie. Sa pagkaalarma, nagtapat si Kefjie nang walang sapilitang tanong tungkol sa pagpilit sa prinsipe. Ang pagtatangka sa buhay ng hari sa parang ay utos ni Gusan Kun at siya ay inatasan lamang na kumpirmahin ang kasarian ni Dam-i. Pagkatapos magsalita, napagtanto ni Kefjie na nahulog siya sa patibong. At alam din ni Kefjie na hawak niya ang lihim. Ngayon, anuman ang mangyari, hindi na maaaring mabuhay pa si Kefjie. Kaya, inikot ni Kefjie ang kanyang espada at tinapos ang buhay nito sa lugar. Sa palasyo, nang marinig ang balita na ikakasal na si Chiun, si Dam-i ay tuliro na lumakad ng walang direksyon. Bigla, lumitaw si Chiun sa harap niya, personal siyang dumating upang pag-usapan ang kanyang kasal, na ito lamang ang tanging paraan upang protektahan si Dam-i. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Chiun at umalis kahit na pareho silang umiiyak sa sakit. Pagdating sa bahay, nangako si Chiun sa kanyang ama na magpapakasal siya. Kasabay nito sa nakiusap sa ama na panatilihing lihim ang sekreto ni Dam-i. Nagpadala si Hagong ng regalo upang batiin si Ki. Marami pa siyang gustong sabihin, ngunit nang makita niya si Ki na masaya at nagliliwanag ngayon, pinigilan niya na lang ang kanyang sarili. Naniniwala pa rin si Ki na kapag nagpakasal sila ni Chiun, kusa nang maglalaho ang mga chismis. Nang marinig ni Li Huin ang balita na ikakasal na si Chiun, hindi niya maiwasang magduda. Hindi masabi ni Chiun ang totoo, gumawa lang siya ng dahilan na dahil sa mga chismis sa palasyo. Napilitan siyang gawin ito at ang kanyang pagmamahal kay Dam-i ay parang hangin lang.
hindi sapat ang lakas upang labanan ang mga alon ng opinyon ng publiko. Nang marinig ito ni Li Huin, hindi niya napigilan ang galit at sinuntok si Chai-un. Para sa kanya, hindi ganoon kawalang puso si Chi-un, tiyak na may ibang dahilan. Dahil wala ng paraan upang itago pa, napilitan si Chai-un na ibunyag kay Li Huin na alam na ni Exi ang lihim ni Dami upang protektahan siya. Napilitan siyang pumayag na magpakasal. Naalala niya nang habulin niya si Tifli, nauna si Kexi, at bumalik na may duguan na espada, ngunit sinabi niya na wala doon si Kifli. Naghanap si Li Huin sa ibang lugar at natagpuan ang bangkay ni Kifli sa kailaliman ng kagubatan. Natuklasan ni Gaon na si Egi Y. Johnson ang pumatay sa punong Eunuch. Nais ni Dami na usigin hanggang sa ugat kaya nang dalhin ng doktor ang gamot. Pagkatapos, sinadya ni Kifli na itumba at habang pinupunasan ang kanyang kamay, nakita nila ang peklat sa likod ng kamay nito. Sa direksyon ni Dami, sinundan ni Kifli ang doktor at nakita niya itong nakipagkita kay Ejim upang iulat ang lahat tungkol kay Dami. Tunay, si Egi Y. Johnson ay tauhan ni Ejim. Sa oras na ito, si Chai-un ay abala pa rin sa paghahanap sa pinagmulan ng Kiitlansto. Ang chismis na babae ang hari ay mabilis na kumalat mula sa bahay aliwan. Nang malaman ito ni Ejim, agad niyang ipinatawag ang babaeng kawal ni Hagong upang tanungin. Sa ilalim ng panggigipit, pumili ang mga astrologo ng bagong petsa para sa pagsasama. Inamin ng babaeng kawal na sinabi na niya ang lahat kay Ejim, pati na ang paghahanda ng dalawang unan para sa bawat pagsasama upang magkahiwalay silang matulog. Nag-aalala si Hagong Kayabi sa pagkakataong ito ay isang kumot lamang ang inihanda niya at binigyang diin kay Dami na siya ang reyna at may responsibilidad na mga anak ng tagapagmana. Pagkatapos magsalita, sinubukan niyang tanggalin ang kanyang damit, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Dami. Nagtanong si Hagong kung gusto ba talaga ni Dami ang lalaki o mahal niya ang ibang babae. Kung hindi gusto ni Dami si Hagong, maaari siyang tanggalin sa posisyon at pumili ng iba. Hindi pa rin makapagpaliwanag si Dami, yumakap lang sa kanya, sinabing hindi niya ito kinasusuklaman at nangakong sasabihin ang lahat sa hinaharap. Natagpuan ni Chaigum ang pinagmula ng Ikidlansto at nakipag-usap kay Chai-un para sa transaksyon ng gabing iyon. Sa tagpuan, natuklasan ni Chai-un na ang nagbebenta ay si Sukcho, ang taong nakakaalam ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng nakaraang hari. Inihayag ni Sukcho na kinokontrol ni Ejim ang botika at malalaman niya kung may bibili ng Kiitlansto. Nang si Chaigum ay tinatakot sa isang liblib na lugar, sumugod si Chai-un upang iligtas kahit na iniligtas siya ni Chaigum mula sa pagtatangkang magpakamatay noon. Sa pagtatanggol kay Chaigum, malubhang nasugatan si Chai-un. Dumating si Sukcho, iniling sa magkabilang panig na umatras at nangakong mag-ulat siya mismo kay Ejim. Si Ikan, nang maghatid ng gamit sa botika, nakita si Chaigum na inaalalayan si Chai-un na malubhang nasugatan pabalik at nanatili siyang nag-alaga sa kanya araw at gabi. Habang walang malay si Chai-un, narinig ni Li Huin si Gusankun na nagpaplano na agawin ang trono. Nagpanggap na patay si Kifli at hinahanap pa rin siya. Pinayuhan ni Li Huin si Gusankun na sumuko at humingi ng tawad, ngunit pinaghihinalaan niya si Li Huin na mahal si Dami dahil alam niyang babae siya at ipinahayag na hindi maaaring maging hari ang isang babae. Nang matanggap ang balita, ipinakulong ni Ejim si Gusankun. Tinukso niya si Ejim na mali ang pinili niyang piyesa. Si Dami, nagalit si Ejim at ikinulong siya. Iniulat ni Li Huin kay Dami at dahil malapit na siyang mabunyag, nagpa siya si Dami na unahan, dinakip si Egi Daigyo at ang ama nito upang tanungin tungkol sa Kiitlansto. Pagkatapos makipagkita kay Gusankun, pinuntahan ni Ejim si Hagong, sadyang nagtanong tungkol sa relasyon nilang mag-asawa. Nagpakita si Hagong ng pagiging mag-asawang nagkakasundo, ngunit ang nanginginig na mga kamay ay nagbunyag ng kanyang pagkaalarma. Mas naging sigurado si Ejim sa kanyang pagdududa, bumalik siya at tinanong si Kexi kung bakit ang pag-atake ni Kifli sa hari at ang kanyang paghuli kay Kifli ay hindi iniulat. Bagaman tumpak ang sagot ni Kexi, hindi na siya pinagkakatiwalaan pa ni Ejim gayon. Nagising si Chai-un, ngunit natulala si Ki dahil binanggit niya ang pangalan ni Dami habang natutulog at nagpahayag ng pagkamis dito. Sa palasyo, pinatulog ni Ethie si Enhi Daigyo at dinala kay Dami. Dumating si Ejim, ikinuwento ang tungkol sa kambal, ang pagpapalit ng katauhan, ang pagkukunwari ni Kifli na patay, at ipinahiwatig na ang chismis tungkol kay Dami na siya ay babae ay maaaring totoo. Inihayag niya na nag-utos siya na patayin ang babaeng sanggol at aalisin niya ang sinumang nakaalam ng katotohanan. Sinulyapan ni Ejim sina Kiden kung Kim at Ifdes bago umalis. Nahulaan ni Dami na gagawin niya silang hostage, kaya pinilit niya silang umalis sa palasyo at hiniling kay Li Huin na samahan sila. Nagpa siyang lumaban kahit na puno ng tauhan ni Ejim ang korte. Pagkaalis sa palasyo, pinuntahan ni Kiden kung Kim si Chai-un at ikinuwento ang lihim na matagal nang itinago. Noong bata pa si Dami, siya ay isang babaeng kawal na nagngangalang Dami, ang prinsipe, na tinuring na si Dami ay pinatay ni FDE at pinalitan ni Dami ang kanyang kapatid bilang prinsipe. Ayaw ni Dami na malaman ni Chai-un kaya itinago ni Kiden kung Kim. Ngunit ngayong binabantaan ni FDE si Dami, kailangan niyang sabihin sa pag-asang poprotektahan siya ni Chai-un. Sa sandaling ito, napagtanto ni Chai-un na ang hari ay ang kanyang unang pag-ibig. Tumakbo siya patungo
patungo sa palasyo, tumayo sa labas ng bakod. Si Dam-i ay nandoon din, nagbabalak na sunugin ang aklat at ang pangalan na isinulat ni Chae-un para sa kanya. Nang tahimik na lumapit si Chae-un, nakita niya ang dalawang salitang ginseo sa kanyang kamay na siyang liham na ibinigay ni Rati sa kanya. Ang dahilan kung bakit palaging itinago ni Dam-i ang bagay na ito ay dahil natatakot siyang ang katotohanan ay makasisira sa relasyon ng mag-ama sa pagitan niya at ng kanyang ama. Bukod pa rito, pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama, kung minsan ang katotohanan ay hindi na kasing halaga ng kasalukuyang damdamin. Ipinagtapat ni Chae-un kay Dam-i na ilang beses na siyang naghanap sa kanya, bumalik pa sa tulay kung saan siya nahulog noon. Sa tuwing naaalala niya ang matatag na babae na may nagniningning ng ngiti, palihim lang siyang humiling sa langit na bigyan siya ng kaligayahan. Si Dam-i ay ganoon din, sa pamamagitan ng magagandang alaala na iyon, kaya siya nakatagal hanggang ngayon. Ang pagbabalik ni Chae-un sa tabi niya ay parang isang mahalagang regalo mula sa kapalaran. Kinabukasan, sinubukan ni Iki ang kanyang damit pangkasal, ngunit kailangan pa ring ayusin ang damit. Gayunpaman, alam niya na hindi na ito kailangan pa. Kagabi, pinuntahan siya ni Chae-un, ngunit bago pa siya magsalita, inalok ni Iki na kanselahin ang kasal. Alam niya na may ibang tao na sa puso ni Chae-un at ayaw niyang pilitin siyang mamroblema. Tinanong ni Chae-un ang kanyang ama kung bakit hindi niya sinabi na ang hari ay si Dam-i. Sa simula, binalak ng kanyang ama na patayin si Dam-i. Sa huli, gaano karaming krimen ang nagawa niya at gaano karaming maling bagay ang nagawa. Nanatiling tahimik si Ikisi. Sa sandaling ito, hindi na mahalaga ang iniisip ni Chae-un. Nang gabing iyon, sinundan ni Ikisi si Ejim na pagtanto na may sumusunod sa kanya. Agad siyang umatake at pinatay ang taong iyon bago niya napagtanto na isa itong tauhan ni Ejim na may malabong pakiramdam ng pagiging pamilyar. Nang malaman ni Ejim na pinatay ang kanyang alagad, naintindihan niya na nag-iingat na si Ikisi. Panahon na para magharap ang dalawa, ipinatawag ni Ejim si Gusan-kun. Tinanong siya kung mayroon siyang anumang bagay na mapapakinabangan. Sumagot si Gusan-kun na nagpadala siya ng tauhan upang subaybayan si Li Huin na tapat sa hari at sa pamamagitan ni Li Huin, malalaman ang bawat galaw ng hari. Pinatanong ni Dam-e si Eji dai Gyo tungkol sa pagpatay kay Tidenstain. Inamin ni Gyo na iniutos ni Ejim ang pagpatay kay Tidenstain dahil sa takot na magtaksil ito, kahit na si Tidenstain ay dating kasangkot sa paglason sa nakaraang hari. Pagkatapos, kinontrol ni Ejim ang lahat ng Kifid Sandsdo. Nagpa siya si Dam-i na makipagkita sa kanyang lolo, ngunit nag-alala si Chae-un sa panganib, kaya siya mismo ang naunang nag-imbestiga at nangako kay Dam-i na babalik siya ng ligtas. Nanatili si Dam-i sa palasyo, hinarap si Ejim at Fi upang panatilihin si Ejim. Inihayag ni Ejim na may kambal na babaeng kapatid si Dam-i, ngunit ang lahat sa silid ng ipanganak siya ay namatay at ang lihim na ito ay itinago. Naniniwala si Efai na kailangang pigilan ang pagkalat ng chismis upang maprotektahan ang kapangyarihan ng hari, ngunit hindi natatakot si Dam-i. Bumaling siya sa dalawa. Tinanong kung gaano karaming buhay ang isinakripisyo noon upang itago ang lihim na ito. Kung isang araw lumabas ang katotohanan, kakayanin ba ni Ejim at Fai ang kahihinatnan? Sinabi ni Dam-i na ang chismis ay chismis lamang, hanggang hindi nabuhay muli ang namatay na kapatid, mananatiling lihim ang sikreto upang maapektuhan ang isip ni Ejim. Kasabay nito, nagpadala si Ejim kay Dafzige ng isang piraso ng telang puno ng dugo. Pag-uwi, nakita ni Dafzige na patay na ang lahat ng katulong at ang kanyang asawa ay bihag ng mga tauhan ni Ejim. Hindi na siya pinakinggan ng kalaban dahil inutusan na siya ni Ejim na pugutan ng ulo. Nang bumalik si Chae-un at nasaksihan ang eksenang ito, nagpanggap si Dafzige na ibababa ang kanyang sandata at pagkatapos ay biglang ginamit ang nakatagong pana upang patayin ang taong katabi ng asawa ni Chae-un. Pagkatapos, nagmamadaling dinala ni Chae-un ang kanyang ina sa klinika upang gamutin. Sinabi ni Dafzige dahil alam niya ang lihim ni Dam-i at hindi niya ito iniulat kaya tinarget siya ni Ejim na naglagay sa buong pamilya sa panganib. Tinanong ni Chae-un ang kanyang ama kung alam niya kung saan itinago ni Ejim ang Ihidsanto. Kapag nahanap lang ang ebidensya, mapaparusahan si Ejim. Ibinunyag ni Fga na ang lahat ng mahahalagang bagay ni Ejim ay nasa kanyang silid-aklatan at ang Ihidsanto ay nasa isang asul na kahon. Palihim na pumasok si Chae-un sa silid-aklatan upang hanapin ang Ihidsanto, ngunit biglang bumalik si Ejim. Sumugod si Fga upang harangin, lumuhod at nagmakaawa para sa kapatawaran at isiniwalat na nagbabalak si Dam-i na ibunyag ang mga krimen ni Ejim at si Chae-un ay naghahanap ng halamang gamot. Nang mabunyag ang plano, binunot ni Fga ang kanyang espada at kinontrol ang gwardiya. Ginawang hostage si Ejim at sinabihan si Chae-un na tumakas. Gayunpaman, tinamaan si Fga ng palaso at nahuli silang dalawa. Bago iyon, inutusan ni Fga si Chae-un na kung hindi siya babalik pagkatapos ng isang oras, kailangan niyang ipaalam kay Dam-i. Nang hindi bumalik si Chae-un, nagmamadaling pumasok si Chae-un sa palasyo upang iulat ang balita. Si Li Huin, na puno ng dugo, ay gumapang pabalik sa palasyo at sinabi kay Dam-i na nabigo siya. Ito pala, habang
Habang sinusundo si Kidin kung Kim at Gifi, hinarang si Li Huin ni Gusan Kun. Inihilig ni Gusan Kun ang espada sa liig ng dalawang bihag at si Li Huin ay napalibutan ng mga sundalo, unti-unting nanghina. Sinaksak ni Gusan Kun ang kanyang kapatid. Ito rin ang kanyang unang misyon matapos sumali kay Jim. Tinuruan siya ni Jim na kailangan niyang maging walang awa upang maging hari. Ngunit hindi kayang patayin ni Gusan Kun si Li Huin at pagkatapos ay sinabihan siyang huwag nang bumalik. Iyon na ang huling pagmamahala ng magkapatid. Matapos mahuli, binalak ni Jim na patayin agad ang mag-ama ni Chaeun. Nang itaas ng alagad ang espada, may lumipad na palaso. Si Dam-i ay sumugod kasama ang kanyang mga tauhan at tinanong si Jim kung bakit niya dinakip si Kidin, kung Kim at Bifi at kung mayroon ba siyang balak na magrebelde. Ang Vans do sa kamay ni Jim ay ebidensyang hindi maikakaila. Agad na inutusan ni Dam-i ang pag-aresto sa kanya. Nagbanta si Jim na ibubunyag niya ang lihim ni Dam-i, ngunit hindi siya natakot at nagtanong pabalik kung paniniwalaan ba ang salita ng isang taong malapit ng mamatay. Mayroon na siyang ebidensya mula sa Vans do. Ang testimonya ni Enki Daigyo at ang talaarawan sa Gyo ay sapat na upang hatulan si Jim ng pagtataksil. Sa sandaling ito, tumawa si Jim, pinuri siya na karapat-dapat siyang maging apo niya sa labas. Sa korte, iniutos ni Dam-i ang pagpugot ng ulo kay Jim at tinawag si Hong Chaeun na bumalik. Pagkatapos, nagpasya si Dam-i na bumaba sa trono, na ikinagulat ni Efai kung bakit niya ibinunyag ang lihim na matagal nang itinago. Nang marinig ito ni Efai, natigilan siya na parang nawala ng kaluluwa. Nalaman ni Chaeun na balak ni Dam-i na bumaba sa trono, lumuhod siya at nakiusap na magbago ang isip. Iginiit na siya lamang ang karapat-dapat sa trono. Itinayo ni Dam-i si Chaeun, sinabing hindi ito utos kundi isang pakiusap ng isang nakatatandang kapatid. Nais niyang maging tagapagmana si Chaeun at pamunuan ang bansa. Si Efzili, bagaman malubhang nasugatan, inalagaan ng kanyang asawa at ni Chaeun, nagising at pumunta upang humingi ng tawad kay Dam-i. Humingi siya ng tawad sa pagpatay at hindi na umaasa pa ng kapatawaran. Hindi agad pinarusahan ni Dam-i, inutusan siyang bantayan si Gusang Kun sa Gyo at pagkatapos ay magdusa sa kanyang kasalanan. Hinarap ni Dam-i si Hagong, isiniwalat na siya ay babae, hindi niya masusuklian ang kanyang pagmamahal at gusto niyang umalis si Hagong sa palasyo, ipahayag na namatay ang reyna upang maging malaya siya. Sa paghahanda sa pagbaba sa trono, nalungkot si Dam-i at inamin na hindi niya mapapatawad si Efzi. Hindi siya pinilit ni Chaeun at iniulat ni Gifi na nawawala si Jim. Natuklasan ni Dam-i na bukas ang pintuan ng piitan at patay ang mga gwardya. Nakita ni Li Huin ang liham ni Gusan Kun sa templo ng mga ninuno. Natuklasan ang isang tula na tumutukoy sa paglubog ng barko ng pagtataksil. Nakatakas si Jim at nakipagsanib puwersa kay Gusan Kun upang magtipon ng hukbo. Alam ni Li Huin na pinapangarap pa rin ng kanyang kapatid ang pag-agaw ng kapangyarihan, kaya ibinigay niya ang tula kay Dam-i dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Kailangang ipagpaliban ang seremonya ng pag-upo sa trono ni Chaeun Kun bukas at agad na magtipon ng mga sundalo. Kaya kailangang ipaalam ni Dam-i kay Chaeun Kun ang sitwasyon at utusan siyang umalis kasama si Li Huin sa loob ng ilang panahon. Samantala, sinira ni Jim ang tarangkahan ng lungsod. Ginamit niya ang pangalan ni Dam-i na siya ay isang babae na nangahas umakyat sa trono upang dakpin siya. Nagsimulang sumugod ang magkabilang panig at naglaban habang nagdala si Gusang Kun ng isang pangkat ng mga sundalo upang tambangan si Li Huin. Nang sasaksakin na sana ni Gusang Kun si Chaeun Kun, may isang palaso ang lumipad patungo sa kanya at ito ay si Efai. Gayunpaman, kalmado pa rin si Gusang Kun at isiniwalat na maraming taon na ang nakalipas siya ay nasa panig ng mga rebelde, kaya siya nakakuha ng posisyon bilang reyna. Kahit na si Sang Defi ay ang pangunahing apo ng isang rebelde na hari, kaya pareho silang dalawa, pagkatapos ay iniutos na ikulong si Efai. Sa pagkakataong ito, wala nang pumigil pa, sinaksak ni Gusang Kun si Chaeun Kun, kahit ang sarili niyang kapatid ay gusto niyang patayin. Sa sandaling ito, nakasugod na si Gagon upang tulungan, at ang mga tauhan ni Efzi ay dumating din upang suportahan sina Dam-i at Chaeun Kun. Sinabi ni Efzi na dalhin niya muna si Dam-i sa ligtas na lugar at hahayaan na lang niya ang lahat. Ngunit nang dalhin niya si Dam-i sa pintuan, nanatili si Chaeun Kun upang tumulong. Nang bumalik si Dam-i sa palasyo, natuklasan niyang nakahiga si Chaeun Kun na malamig sa sahig. Hindi siya makapaniwala na ang kaisa-isa niyang kapatid ay patay na rin. Sa labas, personal na sinaksak ni Jim si Efzi, at nang bumalik si Chaeun, nakita niya ang kanyang ama na duguan. Gayunpaman, nagsumikap pa rin si Efzi na tawagin ang pangalan ng kanyang anak at pagkatapos ay bumagsak sa kanyang mga bisi. Si Gusang Kun, bagaman malubhang na sugatan, ay hiniling kay Jim na tapusin na ang lahat at tulungan siyang umakyat sa trono bilang emperador. Habang dumarami ang mga sundalo sa labas, nagpasya si Dam-i na isuko ang trono kay Gusang Kun upang maiwasan ang mas maraming inosenteng tao na mapinsala. Nais niyang kumbinsihin ang kanyang lolo sa huling pagkakataon, ngunit bago iyon, sinabi niya kay Chaeun na gusto niyang bigyan siya ng si Herpy. Pagkatapos ng lahat at umalis sila sa palasyo, kailangan niyang bumili ng CDC para sa kanya, kaya nagpasya siyang mabuhay. Pagkatapos, hinarap ni Dam-i si Jim at inamin ang kasalanan ng pagpapanggap bilang lalaki at pag-upo sa trono bilang emperador. Inamin din ni Jim ang kanyang kasalanan noong hindi niya sinuri ng maayos ang bangkay nito, at pangalawa, ang kanyang anak ay si Thief Kung Den. Ngunit ang paglantad niya sa kanyang pagkakakilanlan at ang pinsalang idinulot niya sa maraming tao ay lahat kasalanan niya. Nagpadala siya ng tao na magdala ng mangkok ng gamot kay Dam-i bilang huling pabor para sa kanya. Nagmungkahi
si Dam-i na uminom sila ng huling tasa ng tsaa. Ngunit dahil sa kanyang mapagdudang kalikasan, naghintay si Ejim na maubos niya muna bago siya uminom. Bago iyon, hiniling ni Dam-i kay Kidith kung Kim na ihalo ang pikid thuds do sa tsaa at ihain sa kanya at kay Ejim. Alam ni Chaon ang gagawin niya, kaya sinubukan niyang sumugod papasok upang hanapin siya sa kabila ng lahat. Nang tumakbo siya papasok, pareho na silang nalason, puno ng dugo ang kanilang mga bibig, at si Chaon ay nakayap lang sa kanya habang humihikbi. Sa sandaling ito, dahil sa lason, si Dam-i ay nakoma, si Chaon ay palaging nasa tabi niya at inaalagaan siya, naghihintay sa araw na magising siya. Bagaman buhay pa si Dam-i, namatay na si Ejim, at inalo ni Chaon na tapos na ang lahat, hindi na niya kailangang mag-alala pa. Dahil sa matinding kasalanan ni Ejim, nagpa siya si Efai na huwag siyang bigyan ng libing kundi itapon na lang at hindi na kailangan pang ilibing. Alam ni Efai na sa sandaling malaman ng mga ministro na nagising si Dam-i, tiyak na hindi nila ito patatawarin. Kaya nagpa siya siyang ipahayag sa labas na patay na siya, at si Dam-i ay malaya ng pumunta kung saan niya gusto. Ngunit hindi natuwa si Dam-i dahil alam niyang lalabas din ang katotohanan sa huli, at kung aalis siya, mapapanganib ang lahat. Ngayon, ayaw niyang mamuhay na walang tiyak na patutunguhan, kaya tinanggap niya ang lahat ng parusa. Si Li Huin, na ngayon ay emperador, ay nagpahayag na ang pagiging prinsipe ni Dam-i ay pinilit. Sa panahon ng kanyang paghahari, inalagaan ni Dam-i ang buhay ng mga mamamayan, at ang mga kalunos-lunos na pangyayari ay sanhi ng mga opisyal na may ambisyon sa kapangyarihan at hindi dapat siya lang ang managot. Maraming opisyal ang nagtanggol kay Dam-i kaya kinailangan ni Li Huin na muling isaalang-alang. Bago nito, nakiusap si Chaon kina Fai at Li Huin na parusahan si Efei, alisin ang pangalan ng prinsipe. Tulungan si Dam-i na mamuhay ayon sa kanyang tunay na pagkatao at magkaroon ng bagong buhay. Pagkatapos, si Gagon ay itinalaga bilang pinuno ng Imperial Guard at naging responsable sa pagprotekta sa emperador at nagkaroon ng damdamin para kay Sanchai. Si Hagong naman ay naging isang karaniwang mamamayan, ngunit lubos siyang nasiyahan dito dahil maaari na niyang bisitahin ang kanyang ama na ipinatapon. Nagpatuloy si Kidith kung Kim at Yi Fides bilang mga pinagkakatiwalaang tagapaglingkod ni Li Huin. Palaging inaalala ni Li Huin ang dalawang kasama na sumuporta sa kanya at hiniling niya na maging masaya sila. Samantala, sina Dam-i at Chiun ay nagtungo sa isang lugar na para lamang sa kanilang dalawa at namuhay ng napakasaya.